Ngayon, si Shim Deok-chul ay ganap na 70 taong gulang at muling dumalo sa burol ng isang kaibigan. Ang mga kaibigan niya ay umupo at hindi maiwasang mapabuntong hininga. Lahat ng nasa paligid ay tumanda na. Mayroong nakakaramdam na hindi na malakas ang kanilang katawan. Mayroon namang napapalibutan ng maraming anak at apo. Sa edad na ito, bukod sa pag-aalaga sa mga anak at apo, tila wala na silang ibang silbi. Bagaman bastos ang mga salita, hindi maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Ito ba ang buhay sa pagtanda? Habang lumalaki ang edad, ang mga kaibigan ay isa-isang nawawala. Habang unti-unting tumatanda, nasanay na sila sa pamamaalam. Nakita na nilang lahat ang buhay at kamatayan. Patuyuan na rin ang luha dahil sa pamamaalam. Matapos dumalo sa libing, bumili si Shim Deok-chul ng cake at naghanda siyang pumunta sa nursing home upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan. Paglabas pa lang niya ng pinto ay naakit na siya ng tunog. Kaya't dahan-dahan siyang lumapit sa ballet studio at nakita niya ang isang binata na sumasayaw. Napakamaingat niya sa panonood. Nang unti-unting humina ang musika, huminto na rin sa pagsasayaw ang binata. Natuklasan din ni Shim Deok-chul ang presensya niya, kaya't palihim siyang umalis. Tama, si Shim Deok-chul ay laging may isang pangarap na hindi pa niya natutupad, iyon ay ang ballet. Ngunit 70 taong gulang na siya ngayon, paano niya pa ito matutupad? Para mabuhay at para sa mga anak at apo. Inilaan na niya ang buong buhay niya. Ang binata kanina ay si Lee Chae-ro. Malapit na siyang sumali sa audition ng pambansang dance company. Ngunit sa tuwing nasa dance class siya, paulit-ulit niya itong ginagawa. Palagi siyang sinisisi ng kanyang guro. Sinabi ng kasama niya sa guro na kamakailan ay hindi maganda ang pakiramdam ni Lee Chae-ro. Ngunit, ano ba talaga ang problema? Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam. Lumapit ang guro at nagtanong, bakit palaging tulala si Lee Chae-ro kamakailan? Sinabi lang niya, kamakailan ay hindi maganda ang aking pakiramdam. Ang pakiramdam ng aking katawan ay palaging mabigat. Pagkatapos ng dance class, sa harap ng puntod ng kanyang ina, sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang sarili. Kamakailan, ang araw ng audition ay siya ring araw ng paglaya ng kanyang ama mula sa bilangguan. Matapos maglabas ng saloobin, nakatanggap si Lee Chae-ro ng mensahe. Hindi ka dapat mamuhay ng normal at magandang buhay. Si Lee Chae-ro ay nagtatrabaho sa isang cave. Paminsan-minsan ay dumarating si Yang Ho-byum upang guluhin siya at malakas na sinasabi sa harap ng lahat, narinig kong malapit nang lumabas ang tatay mo sa bilangguan. Paano mo nasira ang buhay ng ibang tao at pinalabas ng maaga? Paano ka makapamumuhay ng malaya? Ano ba talaga ang nangyayari kay Lee Chae-ro? Nagmamadaling umalis si Shim Deok-chul sa dance studio at bumisita sa kanyang kaibigan sa nursing home. Pinagalitan siya ng kaibigan niya kung bakit hindi siya nagdala ng alak. Ngumiti lang si Shim Deok-chul. Sa edad ng matanda niyang kaibigan, hindi na niya kayang uminom ng alak. Sa pagtanda, hindi na susundin ng katawan, ngunit ang isip ay napakalinaw pa rin. Ang mga pangarap ay laging nasa isip. Ikinuwento ng matanda niyang kaibigan ang lahat ng nasa kanyang isip, iyon ay nang magmaneho siya ng sasakyang dagat na siya mismo ang gumawa ang tanawin ng paglalayag sa dagat. Naging kumikinang ang mga mata ng matanda niyang kaibigan na para bang siya mismo ang naroon. Ngunit ang pangarap ay hindi pa natutupad at siya ay tumanda na. Tinanong ng matanda niyang kaibigan si Shim Deok-chul, naranasan mo na bang magkaroon ng pangarap na lubos mong ninanais? At hinikayat pa niya si Shim Deok-chul na tuparin ito. Kapag maliksi pa ang mga kamay at paa at malinaw pa ang isip, sundin ang iyong pangarap. Si Shim Deok-chul ay tahimik lang at walang sinasabi, ngunit mayroon din siyang kaunting pagnanais sa kanyang puso. Matapos makipag-usap sa kanyang matandang kaibigan, si Shim Deok-chul ay pumunta sa isang restaurant kasama ang lahat upang ipagdiwang ang kanyang ika-negatibo 70 kaarawan. Tinipon ng kanyang panganay na anak ang buong pamilya upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang ama. Tinanong din si Shim Deok-chul ng kanyang apo kung ano ang kanyang hiling sa kaarawan. Bago pa siya makapagsalita, nauna nang nagsalita ang kanyang asawa. Tulad ng ibang magulang, umaasa siyang magiging maayos ang buhay ng kanyang mga anak at apo, maging malusog, at umaasa rin na hindi siya magiging pasanin sa kanila sa hinaharap. Si Shim Deok-chul ay nakaupo sa tabi at mumiti lamang bilang pagpapakita ng pagsang-ayon, ngunit sa loob niya ay may kaunting sakit. Ang kanyang mga anak ay kontentong tumango. Tulad ng alam natin, kapag nagtipon ang buong pamilya, tiyak na magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang bunsong anak ay laging huli. Ibinaling ng panganay na kapatid ang paksa patungo sa kanyang bayaw. Pinagsasabihan ang bayaw dahil sa pagkabigo sa kanyang kampanya. Mabilis na tumayo ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ang kapatid na babae ay nagsalita ng ilang salita upang ipagtanggol siya. Ang hidwaan ng pamilya ay lalong lumalala. Sa wakas, dumating ang bunsong kapatid. Sinimulan ng panganay na kapatid na ibaling ang kanyang galit sa bunsong kapatid at binanggit pa ang pagiging walang silbi ng bunsong kapatid bilang halimbawa. Inutusan niya ang kanyang anak na babae na humanap ng trabaho at huwag maging tulad ng kanyang tiyuhin. Sa huli, ang birthday party ay nawala ng gana ang lahat. Agad na sumagot ang bunsong kapatid, hindi na raw niya kaya ang pagiging dominante ng kanyang kuya. Alam niyang magkakagulo sila sa tuwing magkikita sila, ngunit nagkunwari pa rin siyang nag-imbita ng lahat para magtipon. Kaya't umalis ang bunsong kapatid sa party. Nagtapos ang birthday party. Pagkatapos ng party, hindi matawagan ng asawa ni Shim Deok-chul ang bunsong anak. Kaya't binalingan niya ang kanyang asawa at sinabing gusto niyang kunin ang bankbook. Ngunit tumanggi ang asawa sa isang dahilan. Mayroon siyang 2 lalaki at isang babae at ang kanyang asawa ay palaging palihim na nagbibigay ng pera sa kanilang anak na babae. Sinabi niya sa kanyang asawa, panahon na para alagaan mo ang iyong sariling buhay.
Ngunit sinumbatan siya ng kanyang asawa na siya ay walang pakialam sa kanya. Ang buhay ng ating anak na babae ay ang sarili kong buhay. Nanahimik lang siya at pagkatapos ay nalito siya. Bagaman matagal na siyang nagretiro, hindi pa siya nakaramdam ng labis na pagkalito tulad ngayon. Pakiramdam niya ay karaniwan at walang kabuluhan ang bawat araw. Hindi niya alam kung paano papatayin ang oras. Habang si Shim Deok-chul ay lubos na nababato, nakita niya ang isang ballet poster na nakadikit sa gilid ng kalsada. Pumunta rin siya upang manood ng palabas. Tuwang-tuwa siya sa panonood ng palabas at labis niyang hinangaan ang mga batang mananayaw na sumasayaw sa entablado. Ang gwapong si Lee Chae-rok ay naroon din sa palabas, ngunit siya ay naroon upang matuto. Pagkatapos ng palabas, masigla siyang pumalakpak at umalis sa silid na hindi pa nasiyahan. Ngunit ngayon, para sa kanyang pangarap, isa lang ang magagawa niya ang tumayo sa malayo at obserbahan. Sa gabi, hindi siya makatulog at kinuwento niya sa kanyang asawa ang palabas na pinanood niya ngayong araw. Sa ilalim ng entablado, walang ibang matanda na nanood maliban sa kanya. Si Shim Deok-chul ay hindi na rin alam kung ano pa ang inaasahan niya. Kung sinasabi niyang hindi siya naglakas loob na sundin ang kanyang hilig noong bata pa siya, ay dahil sa paghadlang ng kanyang mga magulang. Ngunit matagal nang namayapa ang kanyang mga magulang, at ang pinakamalaking hadlang ay wala na. Ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na tumayo at buong lakas na sabihin, gusto kong mag-aral ng ballet. Lahat ay nabubuhay ng ganyan, ito ang sagot na bulong ng asawa. Susuko ka ba talaga? Samantala, si Lee Chae-rok ay nagsasanay araw at gabi. Kahit masakit ang kanyang katawan, patuloy pa rin siya. Pinayuhan pa nga siya ng doktor na magpahinga pagkatapos at pagalingin ang kanyang mga pinsala upang bumalik sa dati ang kanyang katawan. Dumating din ang guro sa malaking dance studio at sinabihan si Lee Chae-rok na ang kanyang mga sayaw kanina ay parang mechanical na galaw, walang kaluluwa at walang emosyon. Hindi talaga nito mapabilib ang mga manonood. Ngunit noong unang beses siyang makita ng guro, ang sayaw niya ay puno ng kaluluwa at matinding emosyon. Naintindihan din ng guro. Ngayong pagkakataon, tiyak na mayroon siyang problema, kaya ganoon siya nawawalan ng focus. Sumapit na ang araw ng audition, ngunit ipinapaalala rin ng orasan sa kanya na ngayon din ang araw ng paglaya ng kanyang ama mula sa bilangguan. Lahat ng mga aplikante ay masiglang naghahanda, ngunit si Lee Chae-rok ay panay ang tingin sa orasan. Nang tawagin ng guro ang kanyang pangalan, matagal siyang hindi lumabas. Sa huli, sa pagitan ng ballet at ng kanyang ama, pinili pa rin niya ang kanyang ama. Mabilis na pumunta si Lee Chae-rok sa bilangguan, ngunit umalis na ang kanyang ama. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na pupunta siya sa daetsyon at sinabihan siyang huwag mag-alala. Pagkatapos magsalita, ibinaba agad niya ang telepono. Kahit sinubukan pa ni Lee Chae-rok na tawagan siyang muli. Pagkatapos ng mahabang panahon, yun lang ba ang sasabihin sa iyo ng tatay mo? Samantala, si Shim Deok-chul, matapos ang isang gabing pakikipaglaban sa kanyang sarili, ay itinapon ang lahat ng mga clipping ng pahayagan na may kaugnayan sa ballet. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matandang kaibigan. Sinabi ng matanda niyang kaibigan kay Shim Deok-chul na huwag itong itapon, ngunit ano ang hindi dapat itapon? Ang mga clipping ng pahayagan o ang pangarap sa kanyang puso. Hindi rin sinabi ng matanda niyang kaibigan ng malinaw. Sa puntong ito, narinig niya ang boses ng asawa ni Shim Deok-chul. Noong bata pa, hindi mo inalagaan ng mabuti ang iyong asawa at mga anak. Iyan din ang dahilan kung bakit sa nursing home, walang kapamilyang nasa tabi mo. Ayaw mo na rin silang makita, hindi ba? Kinabukasan ng umaga, nakita ni Shim Deok-chul ang tawag mula sa nursing home. Ang kanyang matandang kaibigan ay dumanas ng matinding paghihirap dahil sa sakit, kaya't pumanaw na siya. Nais niyang sa ganitong paraan ay makalaya siya at hanapin ang kanyang pangarap. Sa gabi, habang natutulog, narinig niya ang tunog ng alon sa labas. Tumayo siya sa labas ng pinto at nakita ang dagat at maging mga balyena. Ang matanda niyang kaibigan ay nagtupi ng isang bangka. Sabay sa paglapag ng bangka sa lupa, tumalon din siya mula sa itaas. Si Shim Deok-chul, na sanay na sa paghihiwalay sa buhay at kamatayan, ay gusto lamang malaman kung nakarating ba ng ligtas ang kanyang matandang kaibigan sa dagat. Binasa niya ang liham na iniwan sa kanya ng kanyang matandang kaibigan. Naalala ni Shim Deok-chul noong bata pa siya, nakita niya ang isang taong nagsasayaw ng ballet, ngunit mahigpit na ipinagbawal ng kanyang ama ang pag-aaral ng ballet na sinasabing ito ay walang silbi. Ngayon ay wala na ang kanyang ama, wala nang makakapigil sa kanya. Nagpasya si Shim Deok-chul na pumunta sa dance studio. Sa dance studio, si Lee Chae-rok ay nagsasanay gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umalis at sinabi kay Lee Chae-rok na gusto niyang matuto ng ballet. Ang isang 70 taong gulang na lalaki na gustong matuto ng baletito ay parang isang biro. Agad na tinanggihan ni Professor Ki Seung-ju si Shim Deok-chul, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Araw-araw, pumupunta siya sa dance studio upang maglinis at manood ng ballet. Pati siya ay palihim na nanggagaya sa tabi. Lahat ng ito ay napansin ni Ki Seung-ju. Tinanong niya si Shim Deok-chul kung bakit niya gustong matuto ng ballet. Ang sagot niya ay simple, dahil kailanman ay hindi pa niya nagawa ang gusto niyang gawin. Marahil ay napahanga ni Shim Deok-chul si Ki Seung-ju, o marahil ay nakita niya ang dating sarili ni Lee Chae-rok sa kanya. Pumayag siyang turuan si Shim Deok-chul ng ballet at iminungkahi rin niya na si Lee Chae-rok mismo ang magturo. Samantala, si Shim Deok-chul ay naging manager ni Lee Chae-rok, pinangangasiwaan ang kanyang pagsasanay sa ballet at ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Siyempre, sasamantalahin niya ang natatanging pagkakataong ito. Agad siyang tumango at nagpasalamat, ganap na binabaliwala ang pagtutol ni Lee Chae-rok. Mariin niyang ipinahayag na ayaw niyang maging guro sa ballet ni Shim Deok-chul. Ayaw makinig ni Ki Seung-ju sa kanya at nagbanta,
Kung hindi ka sasang-ayon na magturo, wala kang karapatang manatili sa ballet studio. Kasabay nito, babawiin din ang benepisyo ng libreng tuition sa ballet. Walang magawa si Lee Chae-rok kundi sumang-ayon. Ngunit hindi ganoon kasimple ang bagay. Agad na nagbigay ng kondisyon si Lee Chae-rok. Ituturo niya kay Shim Deok-chul ang mga pangunahing galaw. Basta't makakaya niya ng 1 minuto, matagumpay siyang makukumpleto ang hamon. Naintindihan din ni Ki Seung-joo na malinaw na sadyang pinahihirapan ni Lee Chae-rok si Shim Deok-chul. Ngunit pumayag siya. Sa 1 linggo, tatanggapin niya ang hamon ni Lee Chae-rok. Pag-uwi niya, nagsimula siyang magsanay sa harap ng salamin. Ang galaw na ito ay mahirap para sa kanya, kahit sa isip pa lang. Pagkatapos ng 2 pagsubok, napagod na siya. Si Choi Hae-nam ay nasa kusina at patuloy na tinatawagan ang kanyang mga anak. Sinasabihan silang pumunta sa bahay upang kumain ng seaweed soup. Ngunit walang sinuman sa kanyang 2 anak na lalaki ang sumasagot. Tanging ang kanyang anak na babae lamang ang sumagot. Ngunit mabilis niyang ibinaba ang telepono pagkatapos ng ilang salita. Si Choi Hae-nam ay sumandok ng seaweed soup at pumasok sa silid upang tawagin ang kanyang asawa para kumain. Nakita niya si Shim Deok-chul na nakahandusay sa sahig. Sinabihan niya itong kausapin ang bunsong anak na lalaki upang bumalik sa pagtatrabaho sa ospital. Sa totoo lang, hindi niya naiintindihan. Bakit kaya tinalikuran ng anak na lalaki ang isang napakagandang trabaho bilang doktor? Buong araw siyang nakaupo lang at walang ginagawa. Ayaw sanang makialam ni Shim Deok-chul sa mga usapin ng kanyang mga anak, ngunit patuloy ang pagrereklamo ng kanyang asawa. Kaya't pumayag na lang siya. Sa bahay ng panganay niyang anak, nakaplano na ang kinabukasan ng kanyang anak na babae, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang intern. Matapos ang 5 taon sa kumpanya, maaari na siyang mag-aral ng AE. Ang pressure sa kanya ngayon ay doble. Masyado pang maaga para magplano ng 5 taon, nautal ang anak na babae, na tila may pinoproblema. Nagsimula na rin si Shim Deok-chul na mag-ehersisyo ng masigasig. Sa edad na 70, kahit ang normal na ehersisyo ay nakakapagpahinga sa kanya. Sinubukan din niyang tumakbo at magbuhat ng weights, at pagkatapos ay nagsanay ng mga posisyon na itinuro sa kanya ni Lee Chae-rok. Pinag-iisipan ng paulit-ulit ang pangunahing galaw. Pagkatapos ng lahat, sinunod niya ang utos ng kanyang asawa na hanapin ang kanyang bunsong anak. Sanay na ang mag-ama sa pakikitungo kay Choi Hae-nam. Kinuha ng bunsong anak ang kanyang telepono at kumuha ng litrato upang patunayan na binisita siya ng kanyang ama. Iginagalang ni Shim Deok-chul ang kasalukuyang pamumuhay na gusto ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging doktor ay nangangahulugang irregular na pagkain at madalas na pagpupuyat. Ngunit dapat pa ring ipaliwanag ng kanyang anak kay Choi Hae-nam at buong tapang na ipahayag ang kanyang sariling ideya. Pagkatapos magsalita, binigyan niya ang kanyang anak ng seaweed soup at umalis. Samantala, hinanap ni Lee Chae-rok ang dating asawa ni Ki Seung-joo. Siya rin ay isang guro ng ballet. Umaasa siyang mahikayat niya si Ki Seung-joo kung bakit niya kinuha ang isang matandang lalaki bilang kanyang manager. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay ng mag-isa, hindi niya kailangan ng manager. Alam din ni Kim Ae-ran ang intensyon ni Ki Seung-joo sa paggawa nito. Sa halip, pinayuhan niya si Lee Chae-rok. Sa edad ni Ki Seung-joo, nakamit niya ang posisyon bilang pinuno ng ballet studio at tinawag siyang i-ballet genius. Ngunit sa likod nito ay ang 16 na oras na pagsasanay araw-araw, ganap na nakatuon. Ngayon, si Lee Chae-rok, ano na ang nagawa niya? O nananatili lang ba siya sa kanyang kinatatayuan? Natahimik si Lee Chae-rok nang tanungin siya pabalik. Umuwi ang panganay na anak sa bahay ng kanyang ina. Sumasakit ang ulo niya sa paglutas ng problema sa kanyang asawa. Lumabas na nagpasya ang kanyang asawa na naging may bahay sa loob ng 25 taon na bumalik sa trabaho at sa kanyang kumpanya pa. Lubos itong nagduda sa kanya. Pinayuhan din ni Shim Deok-chul ang kanyang anak na huwag masyadong kontrolin ang kanyang asawa. Ang kanyang manugang ay dating isang empleyado sa opisina. Ngunit para alagaan ang kanyang mga anak, kusang loob siyang nagpakasakit, itinago ang kanyang tunay na damdamin at nanatili sa bahay bilang isang may bahay. Tunay nga, matapos niyang magpasya na sundin ang kanyang pangarap, mas naintindihan niya ang mga taong nagsisikap na tuparin ang kanilang mga pangarap. At lalong nagsikap si Shim Deok-chul. Habang kumakain, habang natutulog si Choi Hae-nam. Anumang oras ay nagsasanay siya. Bagaman humaba ang oras na kaya niyang magtiis, mas mabagal pa rin siya kaysa sa itinakdang oras. Hindi maiwasang isipin ni Shim Deok-chul, masyado ba akong sakin? Ang pagtupad sa pangarap para sa akin ay napakamahal na bagay. Sa wakas ay dumating na ang takdang araw. Pinihit ni Lee Chae-rok ang timer. Sinimulan niya ang pinakapangunahing galaw. Lumipas ang oras, hindi na niya kaya pang magtiis. Nanginginig na ang kanyang mga binti. Ngunit naaalala niya noong siya ay isang kartero. Dahil sa maling paghahatid ng sulat, kinailangan niyang kabisaduhin ang lahat ng address sa lugar na iyon hanggang sa mahilo siya. Para sa kanyang trabaho, kaya niyang tiisin ang anumang bagay. Kaya kung para sa sariling pangarap, bakit hindi mo kayang magtiyaga? Umaasa si Shim Deok-chul sa kanyang matibay na kalooban. Kahit na pinagpapawisan na siya at pagod na ang kanyang katawan, ayaw pa rin niyang sumuko. Nagulat din sina Ki Seung-joo at Lee Chae-rok. Nagawa ni Shim Deok-chul. Ito ang unang pagkakataon na nakaya niyang magtiyaga ng 1 minuto. At sa gayoy sinimulan niya ang kanyang pag-aaral ng ballet at ang kanyang papel bilang manager. Yumuko din siya kay Lee Chae-rok at gumamit ng magalang na pananalita. Dahil dito,
napatingin ang lahat kay Lee Chae-rok na hindi maintindihan. Bakit gusto ng isang matandang lalaki tulad niya na mag-aral ng ballet? Bagaman matanda na siya, gusto pa rin niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas para makuha ang pagkakataong makatayo sa entablado kahit minsan. Pagkatapos, bumili siya ng damit pang sayaw. Nang malaman ng empleyado na ang matandang nasa harap niya ay mag-aaral ng ballet, labis siyang nagulat. Lahat ay mayroong nakapirming pag-iisip ang ballet ay para lamang sa mga kabataan. Nagpalit siya ng damit sa banyo at sumayaw sa harap ng salamin. Ang ganitong pakiramdam ay parang unti-unting lumalapit sa pangarap. Para hindi lang malaman ng asawa niya na nag-aaral siya ng ballet, itinago ni Shim Deok-chul ang kanyang mga damit sa isang lihim na lugar. Pagkatapos lang nito siya nakaramdam ng kapayapaan na magpadala ng mensahe kay Lee Chae-rok na nakipagkita sa kanya bukas sa dance studio. Doble ang kanyang kagalakan nang matupad ang kanyang pangarap at pumunta siya sa puntod ng kanyang matandang kaibigan. Dinala niya ang paboritong alak ng kanyang kaibigan at ibinahagi ang kagalakan sa kanyang puso. Mabilis siyang bumalik sa dance studio. Nagsimula siya sa isang matinding pagsasanay sa unang araw. Inaasahan din ni Lee Chae-rok na susuko siya dahil sa hirap. Ngunit hindi lang siya sumuko kundi nagtiis pa sa sakit at nagsanay ng husto. Pagkatapos ng klase, siya rin ang namamahala sa pangangasiwa. Ginamit ni Shim Deok-chul ang isang notebook upang detalyadong itala ang pang-araw-araw na buhay at pagkain ni Lee Chae-rok. Pagkatapos, sinamahan niya si Lee Chae-rok sa orthopedic clinic upang malaman ang tungkol sa kanyang kalagayan mula sa doktor. Maingat din siyang nagbigay ng tissue sa kanya sa banyo. Matapos maging abala ang kanyang buhay, unti-unting lumalala ang kanyang kalusugan. Inalalayan niya ang kanyang likod gamit ang kanyang kamay at patuloy na sumunod. Tinanong ni Lee Chae-rok kung saan nakatira si Shim Deok-chul at kung nakatira ba siya kasama ang kanyang mga magulang. Walang pasensyang sumagot si Lee Chae-rok na namatay na ang kanyang ina at ang kanyang ama ay nawawala sa ibang lugar. Sumigaw si Shim Deok-chul mula sa likod niya, "Wala na ang aking mga magulang. Magkikita sila muli bukas." Lumipas ang mga araw, sabay-sabay siyang nagtatrabaho bilang manager at nag-aaral ng ballet. Ang mga kabataan ay nakakaramdam pa rin ng pagod. Kaya't ano pa kaya si Shim Deok-chul na 70 taong gulang na? Kinabukasan, nahirapan na siyang gumalaw. Ang bawat galaw ay isang pagpapahirap para sa kanya. Ngunit bilang manager, hindi niya makakalimutan na gisingin si Lee Chae-rok. Sa kabila ng pananakit ng kanyang katawan, nagtiyaga pa rin siyang magsanay. Sa panahon ng pahinga, nakita niya ang grasya ng sayaw ni Lee Chae-rok at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Paano kaya kung nag-aral ako ng ballet noong bata pa ako? Pagkatapos ng pagsasanay, sinundan ni Shim Deok-chul si Lee Chae-rok sa daan at inabot sa kanya ang isang baso ng juice. Bagaman malamig ang dating niya ngayon, darating ang isang araw na ang kanyang pagiging mainit ay magpapainit sa nag-iisang puso ni Lee Chae-rok. Bukod sa pag-aaral ng sayaw, gumagawa pa rin si Lee Chae-rok ng maraming trabaho para mabuhay. Nang araw na iyon, habang nagtatrabaho sa coffee shop, isang walang katuwirang customer ang nanggulo sa bagong empleyado. Ang bagong empleyadong ito ay ang apo ni Shim Deok-chul na nagngangalang Shim Eun-ho. Si Shim Eun-ho ay pumasok sa isang malaking kumpanya bilang isang intern na inayos ng kanyang ama. Marahil ay dahil hindi niya gusto na patuloy na ayusin ng kanyang ama ang kanyang buhay, kaya siya nagtrabaho sa coffee shop. Isang customer ang walang dahilan na nagtapon ng tissue paper sa kanyang mukha. Yumuko lamang si Shim Eun-ho at humingi ng paumanhin. Agad na lumapit si Lee Chae-rok at sinabihan ang customer na umalis agad at ginamit pa niya ang kamera upang takutin ang customer na gumawa ng gulo. Walang nagawa ang customer kundi umalis na walang gana. Nagpasalamat din si Shim Eun-ho kay Lee Chae-rok, ngunit nakatanggap siya ng isang mahabang pangaral. Naramdaman ni Lee Chae-rok na palagi lang siyang yumuyuko at bumubulong sa harap ng mga customer. Marahil ay dahil lang sa gusto niyang maging isang regular na empleyado. Dahil dito, lalong naging mapagmataas ang mga customer na gumagawa ng gulo. Isa rin itong insulto sa ibang empleyado. Ngunit tila may sariling dahilan si Shim Eun-ho. Iba siya kay Lee Chae-rok. Isa lang siyang ordinaryong part-time employee. Ang mga part-time employee ay maaaring paalisin anumang oras, kaya't kailangan niyang tiisin ang mga customer na iyon upang maging isang full-time na empleyado. Isang magandang araw, si Shim Deok-chul ay naglalakad habang nagsasanay ng sayaw. Nagsimula siyang maglinis ng dance studio ng maaga. Araw-araw ay puno siya ng enerhiya, wala na ang dati niyang pagiging tulala. At kasama si Shim Deok-chul, tila nagsisimula na ring maging mas bukas si Lee Chae-rok. Noong Sabado, nagtatrabaho si Lee Chae-rok bilang delivery rider sa isang restaurant. Habang nagde-deliver ng pagkain kay Yang Ho-byum, na siya ring taong palaging nagpapadala sa kanya ng mensahe na ang nilalaman ay, hindi ka dapat mamuhay ng maayos. Mas kaunti ang alam, mas mabuti. Umalis agad si Lee Chae-rok pagkatapos niyang maghatid ng pagkain. Hindi pinansin ang panunuya ng grupo ni Yang Ho-byum. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Shim Deok-chul na kumakain ng pansit sa restaurant. Ayaw niyang turuan siya ng ballet, ngunit kailangan niyang gawin ang delivery job. Napakadelikado ng trabahong ito. Kung may mangyari, makakapagsayaw pa ba siya ng ballet? Sa kanyang paningin, si Lee Chae-rok ay magiging isang sikat na balerino sa hinaharap, kaya't hindi siya dapat maging pabaya. Kaya, kusang loob siyang kinuha ang trabaho sa pagde-deliver ni Lee Chae-rok. Noong una,
Nag-aalala ang may-ari ng tindahan at si Lee Chae-rok, ngunit hindi lang siya mabilis sa pagde-deliver kundi matatag din siyang magmaneho. Huwag kalimutan, dati siyang kartero. Walang sinuman ang nakakakilala sa lugar na ito ng mas mahusay kaysa kay Shim Deok-chul. Ang huling order ay i-deliver kay Yang Ho-byung. Alam ni Lee Chae-rok na hindi siya makakatakas, kaya iminungkahi niya na siya na lang ang magde-deliver. Sadyang pinahihirapan pa rin ni Yang Ho-byung si Lee Chae-rok. Inihagis ang chopsticks sa mukha nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpakita ng kahinaan. Ginagamit ang mga salita ni Yang Ho-byung. Sinabi niya, hindi mo rin pala madali ang buhay mo. Ano? Kahit nakalaya na ang kanyang ama, hindi niya alam kung nasaan ito. Puno ng pagdududa ang kanyang mukha tungkol sa kanyang kinabukasan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Galit na galit si Yang Ho-byung at handa ng saktan si Lee Chae-rok. Agad na dumating si Shim Deok-chul upang paghiwalayin sila dahil sa takot na masaktan si Lee Chae-rok. Ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang manager ni Lee Chae-rok. Sa wakas, ang dahilan ng alitan sa pagitan ni Yang Ho-byung at Lee Chae-rok ay nabunyag. Ang ama ni Lee Chae-rok ay nakulong dahil sa pananakit ng ibang tao. Siya ay dating coach ng football team at si Yang Ho-byung ay isang promising player ng koponan. Dahil sa ama ni Lee Chae-rok na gumamit ng pisikal na parusa kay Yang Ho-byung. Dahil dito, ang kanyang promising future ay nagsimulang bumagsak ng mabilis. Matapos marinig ito, sinabi ni Shim Deok-chul, hindi naman si Lee Chae-rok ang nanakit sa'yo. Wala siyang ginawang mali. Bakit mo siya kinasusuklaman ng ganyan? Pagkatapos niyang magsalita, handa na sana silang umalis, ngunit hinila ni Yang Ho-byung si Lee Chae-rok. Umabot sa sukdulan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng pagtatalo, sinabihan ni Yang Ho-byung si Lee Chae-rok na sumayaw ng balet sa harap ng lahat. Para sa isang mananayaw, ito ay isang insulto. Iminungkahi ni Shim Deok-chul na siya na lang ang papalit kay Lee Chae-rok, ngunit naglagay din siya ng kondisyon. Kailangan muna silang maglaro ng bilyar ni Yang Ho-byung. Kung manalo si Yang Ho-byung, sasayaw siya ng ballet. Pumayag silang dalawa sa pusta at nagsimula na ang laro. Ang puntos niya ang nangunguna at sa huli, siya pa rin ang nanalo. Nagpakatotoo si Yang Ho-byung at palalagpasin na niya si Lee Chae-rok sa pagkakataong ito. Ngunit, doon na nagsimula ang tunay na problema. Inilayo ni Shim Deok-chul si Lee Chae-rok mula sa lugar. Pagkatapos ay nagdahilan siyang nakalimutan niya ang kanyang gamit at bumalik sa billiard table. Lumapit si Shim Deok-chul kay Yang Ho-byung, umaasa na palalayain niya si Lee Chae-rok. Si Lee Chae-rok ay magiging isang sikat na mananayaw sa hinaharap na may maliwanag na kinabukasan. Nakarinig si Lee Chae-rok mula sa sulok ng mga salita ni Shim Deok-chul at napakasalimuot ng kanyang damdamin. Sa labas ay umuulan na. Inisuot niya ang helmet kay Shim Deok-chul at ibinigay din sa kanya ang nag-iisang kapot na mayroon siya. Ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Shim Deok-chul para sa kanya. Mula sa itaas, pinanood ni Yang Ho-byung ang kanilang pag-alis. Sinabi niya sa kanyang sarili, hindi talaga makakalipad si Lee Chae-rok dahil personal niyang babaliin ang mga pakpak nito. Sa wakas, nalaman din ni Ki Seung-jo ang pagde-deliver ni Lee Chae-rok at agad siyang nagalit. Kahit sino man ang magtangkang mamagitan para kay Lee Chae-rok, sisigawan niya rin sila. Nakalimutan din ni Ki Seung-jo na may isang matandang lalaki pa sa silid. Dahil sa kanyang pagkakamali, agad siyang tumayo at yumuko upang humingi ng paumanhin kay Shim Deok-chul. Pagkatapos, bumalik siya sa pangunahing paksa at patuloy na pinagalitan si Lee Chae-rok sa kanyang opisina. Ngayon, nagbabanta si Ki Seung-jo sa kanyang kalaban kung patuloy pa rin si Lee Chae-rok na sumayaw ng balet nang may ganitong mapanuksong ugali. Kung gayon, hindi na kailangan ang trabaho ni Shim Deok-chul bilang manager. Isa lamang siyang piyesa na ginamit ni Ki Seung-jo para pasiglahin si Lee Chae-rok. Pagkarinig nito, nagulat si Lee Chae-rok at nagmamadaling umamin ng kanyang pagkakamali. Sinabing magiging seryoso na siya. Bumalik si Lee Chae-rok sa kanyang part-time na trabaho sa coffee shop. Pagkatapos na nakaraang hindi pagkakaunawaan, sobrang nahihiya sina Shim Eun-ho at Lee Chae-rok sa tuwing nagkikita sila. Dahil sa kapabayaan ni Shim Eun-ho, nakalimutan niyang itala ang impormasyon ng order ng customer. Handa na sana si Shim Eun-ho na umamin ng kanyang pagkakamali, ngunit inunahan siya ni Lee Chae-rok at inako ang pagkakamali. Lubos itong ikinagulat ni Shim Eun-ho. Pagkatapos ng trabaho, tinanong siya ni Shim Eun-ho kung bakit niya siya tinulungan. Dahil si Lee Chae-rok ay isang part-timer, kahit na magkamali siya. Kung gayon ay hindi na rin magpapahirap ang manager, Shim Eun-ho na isang intern lang, at para sa kanya ay napakahalaga na manatili roon. Naiintindihan na rin sa wakas ni Lee Chae-rok ang pakiramdam na gustong protektahan ang isang bagay. Hindi niya kailanman susukuan ang balet, kaya naiintindihan niya ang kagustuhan ni Shim Eun-ho na maging isang regular na empleyado. Samantala, si Shim Deok-chul naman ay pasimpleng pumasok sa banyo habang natutulog ang kanyang asawa, si Choi Hae-nam, para labhan ang kanyang damit sa pagbabalet. Narinig ni Choi Hae-nam ang tunog at bigla siyang pumasok. Nagkunwari si Shim Deok-chul na naglalaban ng medyas bilang palusot at palihim din siyang lumabas sa bakuran para mag-stretch. Kamakailan lang ay napakaiba ng kanyang mga kilos. Darating ang araw na malalaman din ni Choi Hae-nam at wala nang paraan para itago ang sikretong ito sa gabi. Hinimok ni Ki Seung-jo si Lee Chae-rok na magsanay ng mag-isa bilang parusa. Pilit niyang inulit ang mga itinakdang galaw, ngunit anuman ang mangyari, hindi pa rin nasisiyahan ang guro. Hindi naman nagreklamo si Lee Chae-rok. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw at pagkababad sa ulan, siya ay nagkasakit. Kinabukasan, gaya ng dati, ginising siya ni Shim Deok-chul. Nang marinig niya ang boses ni Lee Chae-rok, naramdaman niyang may mali, kaya tinanong niya si Ki Seung-jo para sa address ni Lee Chae-rok. Pumunta siya sa bahay ni Lee Chae-rok bilang kanyang tagapamahala. Kasama ang kaibigan ni Lee Chae-rok, lumabas siya para bumili ng mga gamit at nagluto ng lugaw para kay Lee Chae-rok at pinainom din siya ng gamot. Hindi niya inasahan na masarap pala ang niluto niyang lugaw.
Tama na nga, bihirang makakita ng ganitong matanda, ngunit hindi iyon ang tingin ni Choi Hainam. Ngayon ang araw ng political discourse ng kanyang manugang na lalaki, ngunit hindi dumalo si Shim Deok-chul. Nakita ni Choi Hainam ang kanyang anak na babae na pagod sa discourse at labis siyang nasaktan. Sa hapunan, walang kaalam-alam na sinabi ng kanyang manugang na gusto niyang mag-aral sa kolehiyo. Akala niya ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkabigo sa halalan ay ang kanyang edukasyon. Dahil din sa kampanya, wala na siyang trabaho at limitado ang kita nilang dalawa. Kailangang bigyan sila ni Choi Hainam ng pera bawat buwan. Mahirap para sa kanya na suportahan ang matrikula sa kolehiyo at alam ni Choi Hainam ang lahat ng ito. Pagkatapos uminom ng gamot, napanaginipan niya ang mga nangyari noon ng kanyang ama na inaresto ng pulis dahil sa pagpaparusa sa estudyante at ang kanyang ina na namatay dahil sa matinding sakit. Lahat ay muling lumitaw sa kanyang panaginip. Nagising siya sa takot. Nakita niya si Shim Deok-chul na nasa kusina pa at hindi pa umaalis. Tinulungan din siya nitong maglinis ng bahay, nagtimpla ng tsaa at nagluto ng bagong lugaw. Pagkatapos ng paulit-ulit na bilin, saka pa lang siya umalis. Tiningnan ni Lee Chae-rok ang tsaa at lugaw. Bukod doon, mayroon ding iba't ibang sticky notes sa refrigerator. Matagal na siyang hindi inalagaan ng sinuman ng ganito kahusay. Hindi maintindihan ni Lee Chae-rok kung bakit napakabait ni Shim Deok-chul sa isang estranghero. Kinabukasan, maaga siyang umalis at nagdahilan sa kanyang asawa para makapunta sa studio pagkatapos gumaling sa sakit. Dumating si Lee Chae-rok para magsanay at personal niyang ginabayan si Shim Deok-chul sa mga galaw. Nang makita niya ang seryosong hitsura ni Shim Deok-chul, muli niyang ipinaalala sa matanda na sa edad nito ay huli na para maging isang mananayaw at mas mahirap pa sa pag-akyat sa langit ang makatayo sa entablado. Huminto rin si Shim Deok-chul sa kanyang mga galaw. Naiintindihan niya ang mga salitang iyon, ngunit gusto ni Shim Deok-chul na makasayaw ng minsan bago siya pumanaw. Iminungkahi din ni Ki Seung-joo kay Lee Chae-rok ang civil competition. Patuloy na tumatanggi si Lee Chae-rok na lumahok sa kompetisyon. Naniniwala siya na ang paglahok sa mga kompetisyon ay isang paraan lamang ng pagpapakita ng kasanayan. Hindi kailangan ni Lee Chae-rok na lumahok sa kompetisyon para patunayan ang kanyang sarili. Ngunit umaasa si Ki Seung-joo na makilahok siya sa mas maraming kompetisyon. Upang makakuha ng karanasan at sa hinaharap ay makatayo sa entablado ng French opera, dumating din si Ki Seung-joo. Sila ni Ki Seung-joo ay nagsanib puwersa upang kumbinsihin si Lee Chae-rok at ginamit pa nila ang taktika ng paglilihis ng pansin. Agad namang naintindihan ni Lee Chae-rok na matagal na silang nagkasabuatan. Nang makita nilang walang epekto ang panghihikayat, nagsimula silang magtalo ng malakas, sinisisi ang isa't isa sa pagkaantala ng buhay ni Lee Chae-rok at binanggit pa ang kakayahan niya sa ballet. Nag-away sila ng matindi at umalis si Lee Chae-rok sa opisina. Naiwan si Ki Seung-joo sa opisina, hindi alam kung magiging epektibo ang kanilang argumento. Sinimulan na rin ni Lee Chae-rok na maingat na turuan si Shim Deok-chul. Pauwi, habang naghihintay ng traffic light, nagsasanay din si Shim Deok-chul. Iba siya sa mga nasa paligid niya, ang paglalakad ay naging mas madali at mabilis. Umuwi siya na masaya. Natuklasan din ni Choi Hainam ang ballet outfit na isinampay niya sa bakuran. Sinabi ni Shim Deok-chul ang lahat sa kanyang asawa, ngunit hindi niya inaasahan na labis siyang tututol, na inaakalang may Alzheimer si Shim Deok-chul o nababaliw na. Umaasa si Choi Hainam na mamuhay na lang si Shim Deok-chul bilang isang matanda, manood ng TV sa bahay, at maglakad-lakad kung walang ginagawa at huwag nang magdulot ng karagdagang problema sa mga anak nila. Matapos sabihin iyon, galit na galit niyang ginupit ang ballet outfit ni Shim Deok-chul. Sa harap ng matinding pagtutol ng kanyang asawa, labis siyang naguluhan nang makita ang sira-sirang damit. Malapit na ang kaarawan ng ina ni Lee Chae-rok. Bumili siya ng mga bulaklak at nagpunta sa puntod ng kanyang ina. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, nakita niya ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Bihira silang magkasama ng ama niya sa pagkain. Sa huli, tinanong din ni Moon Yaong ang tanong na hindi pa niya naitanong noon, "Kumusta ka? Paano ka nabuhay sa panahong iyon?" Galit pa rin si Lee Chae-rok dahil sa pagtawag lang ng isang beses ng kanyang ama bago siya tumakas patungong Daecheon. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit ang isang estrangherong matanda ay nakikita ang paghihirap sa kanyang mukha, samantalang ang kanyang ama ay hindi. Maliwanag na sila ay magkadugo, ngunit mula simula hanggang matapos ay hindi sila tulad ng isang estranghero. Pagkatapos sabihin iyon, umalis na siya. Samantala, tinawag si Shim Eun-ho ng kanyang superior sa opisina. Alam ng superior na nagtapos si Shim Eun-ho ng English Department, kaya't partikular siyang humingi ng tulong para isalin ang ilang dokumento. Upang maging regular na empleyado, ginawa rin ni Shim Eun-ho ang sideline na trabahong ito. Ang ina naman ni Shim Eun-ho, matapos dumaan sa sunod-sunod na interview, ay sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magtrabaho. Magtatrabaho siya sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang ama, bumalik si Lee Chae-rok sa studio. Nakita niya si Shim Deok-chul na nakaupo lang sa silid ng tulala. Alam din ni Lee Chae-rok ang nangyari sa training outfit ni Shim Deok-chul. Sila ay nagpaubaya sa itaas ng gusali at tinanong ni Lee Chae-rok kung ano ang susunod na gagawin ni Shim Deok-chul. Nanatiling matatag si Shim Deok-chul sa kanyang desisyon na sumayaw ng ballet. Kung hindi pumayag ang kanyang asawa, magsanay na lang daw siya ng patago. Isang beses lang ang buhay. Noong bata pa siya, kinailangan niyang talikuran ang ballet dahil sa kanyang ama. Ngayon naman, nahaharap siya sa pagtutol ng kanyang asawa. Para sa edad ni Shim Deok-chul, ang nakakatakot ay hindi ang pagtutol ng mga mahal sa buhay, kundi ang araw na hindi na niya magawa ang gusto niya o masyado na siyang matanda na hindi na niya kayang abutin ang kanyang pangarap. Kaya naman, bawat sandali ngayon ay napakahalaga para sa kanya. Wala siyang oras para mag-alinlangan at sumuko. Si Lee Chae-rok na nakikinig sa tabi ay natigilan din siguro. Ang mga salita ni Shim Deok-chul ang nagbigay inspirasyon sa kanya.
Nagpasya si Lee Chae-rok na sundin ang payo ni Ki Seung-ju at lumahok sa kompetisyon. Sinabi niya ito kay Ki Seung-ju. Marahil para kay Ki Seung-ju, si Shim Deok-chul ay isang piyesa lamang, ngunit hindi maaaring baliwalain ni Lee Chae-rok si Shim Deok-chul, isang taong puno ng sigasig sa ballet. Nakaupo siya sa studio ng walang ballet outfit at malungkot ang hitsura. Iminungkahi din ni Lee Chae-rok na harapin ni Shim Deok-chul ang problema at huwag nang magpatuloy sa palihim na pagsasanay. Hindi ito pang matagalang solusyon. Tinulungan ni Lee Chae-rok si Shim Deok-chul na kuhanan ng litrato habang siya ay nagsasayaw ng ballet at ipinadala ito sa group chat ng pamilya. Natatakot si Shim Deok-chul na baka makaapekto ito sa kanyang pamilya at maging pabigat sa kanyang mga anak. Ngunit sa ilalim ng paghikayat ni Lee Chae-rok, pinindot niya ang send. Agad-agad, natanggap ng lahat ang kanyang litrato habang sumasayaw ng ballet at lahat sila ay nagulat. Galit na tinawagan ni Choi Hae-nam si Shim Deok-chul at pinauwi siya kaagad. Nagpatawag din ng emergency family meeting ang panganay na anak. Lahat sila ay umupo at pinag-usapan ang pagbabalet ni Shim Deok-chul. Hindi nakakagulat na matindi ang pagtutol ng panganay na anak na nagsasabing magiging usap-usapan sila ng ibang tao. Sumunod naman ang anak na babae, mas gusto niya ang pag-akyat ng bundok kaysa sa ballet. Ngayon lang niya nalaman na ang hilig ng kanyang ama ay ballet. Ngunit ang kanyang manugang na lalaki, manugang na babae, at ang bunso niyang anak na lalaki ay sumang-ayon sa pagbabalit niya na sinasabing maliit na bagay lang iyon at hindi na kailangan ng emergency family meeting. Kaya't nahati ang pamilya sa dalawang panig. Pinuna ni Choi Hae-nam si Shim Deok-chul na naging sanhi ng gulo sa pamilya. Hindi umimik si Shim Deok-chul, ngunit patuloy siyang sinuportahan ng kanyang manugang. Alam niyang palihim siyang sinusuportahan ng kanyang biyenan mula nang bumalik siya sa trabaho sa opisina mula sa pagiging may bahay. Nang ipanganak ni Kim Ae-ran si Shim Eun-ho, nanatili siya sa bahay bilang may bahay, ngunit hindi siya masaya. Tinawagan ni Kim Ae-ran ang kanyang ina na umiiyak at sinabing gusto niyang bumalik sa trabaho. Nakita rin ni Shim Deok-chul ang sakripisyo ng kanyang manugang. Hinawakan niya ang kanyang apo sa kanyang mga bisik upang makapag-usap ng mas matagal si Kim Ae-ran sa kanyang ina. Naalala niya pa rin ang araw na iyon si Shim Deok-chul ay nasa likuran, palihim na nagbabantay sa kanya. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ganap siyang kumampi sa kanyang biyenan, umaasa na hindi ito susuko. Kinagabihan, natulog silang mag-asawa sa magkaibang silid. Hindi kinausap ni Choi Hae-nam si Shim Deok-chul. Kinabukasan, sinabi ni Shim Deok-chul kay Lee Chae-rok ang pagtutol ng kanyang pamilya. Tinulungan naman siya ni Lee Chae-rok na suriin ang sitwasyon ng kanyang asawa. Ang pagtutol ni Choi Hae-nam ay nasa ikalawang yugto ang galit mula sa pagtanggi, galit, kompromiso, kalungkutan, hanggang sa pagtanggap na may kabuuang 5 yugto. Naranasan na ni Lee Chae-rok ang lahat ng ito, kaya't umaasa siyang patuloy na magiging matyaga si Shim Deok-chul. Habang nagsasanay si Shim Deok-chul, nakita niya ang kamera sa studio. Nalaman niyang malapit ng lumahok si Lee Chae-rok sa isang kompetisyon at kailangan niyang magpadala ng video ng ballet sa mga organizer. Maingat din niyang isinulat ito sa kanyang notebook at hindi nakalimutang purihin si Lee Chae-rok na gwapo. Ito ay napakahalaga para sa kanilang dalawa. Hindi maitago ni Shim Deok-chul ang kanyang kagalakan at ipinagmalaki pa sa doktor ni Lee Chae-rok na lalahok si Lee Chae-rok sa mga kompetisyon tulad ng national team. At umaasa rin siya na matutulungan siya ng doktor na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri. Agad namang pumayag ang doktor. Nagbitiw si Lee Chae-rok sa coffee shop para makasali sa kompetisyon. Nalaman ni Shim Eun-ho na aalis na si Lee Chae-rok at tinanong niya kung may nangyari ba. Sinabi ni Lee Chae-rok kay Shim Eun-ho na gagawin niya ang lahat at tiyak na magtatagumpay. Naalala ni Shim Eun-ho na nag-aaral din ang kanyang lolo ng ballet. Tinanong niya kung ang ballet ay maaaring matutunan sa lahat ng edad. Nag-aaral din ng ballet ang kanyang lolo. Sa tiyak na sagot ni Lee Chae-rok naman, tapos na ang probationary period ni Shim Eun-ho, ngunit patuloy pa rin siyang ginugulo ng kanyang superior, humihingi ng tulong sa pagsasali ng mga dokumento. Lubos itong nagpapalungkot kay Shim Eun-ho. Sa kabilang banda, hindi rin alam ng panganay na anak ni Shim Deok-chul kung paano haharapin ang pag-aaral ng ballet ng kanyang ama. Nagtaka siya kung may nagawa ba siyang mali kaya ganito ang ginagawa ng kanyang ama. Nang makita siyang sinisisi ang sarili, pinayuhan siya ni Choi Hae-nam na huwag mag-alala at huwag sisihin ang sarili sa lahat ng bagay. Kakausapin niya si Shim Deok-chul at tiyak na susuko ito sa madaling panahon. Sa isang magandang araw, bago lumabas si Shim Deok-chul, hindi pa rin kinakausap ni Choi Hae-nam si Shim Deok-chul na nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanya. Hindi siya makapag-concentrate sa pag-ensayo na naging dahilan ng pananakit ng kanyang likod. Ito ay isang mag-asawa na magkasama sa hirap at ginhawa at ito ang unang pagkakataon sa napakaraming taon na hindi sila nag-uusap ng matagal. Hindi kayang baliwalain ni Shim Deok-chul ang damdamin ng kanyang asawa. Nang iuwi ni Lee Chae-rok si Shim Deok-chul na may pinsala, nagkataon niyang nakasalubong ang bunsong anak ni Shim Deok-chul at magkasama silang umalis. Hiniling ng bunsong anak kay Lee Chae-rok na alagaan si Shim Deok-chul ng mabuti. Nang makita ng panganay na anak na hindi niya kayang kumbinsihin ang kanyang ama, tumakbo siya sa ballet studio at sinabi kay Ki Seung-ju na huwag nang turuan si Shim Deok-chul ng ballet. Nararamdaman na masyadong nakakahiya ang ballet. Sanay na si Ki Seung-ju sa ganitong uri ng tao at matyaga siyang nagpayo na sinasabing hindi lang naiintindihan ng panganay na anak ang ballet kaya mayroon siyang ganoong pagtatangi. Wala rin siyang karapatan na sabihan si Shim Deok-chul na huminto sa ballet. Nasa kanya ang pagpipilian. Sinabi rin niya na kung may oras siya, dapat siyang pumunta at manood ng ballet performance at sa panahong iyon ay sasampa na rin si Shim Deok-chul sa entablado. Hindi na nakayanan ni Lee Chae-rok ang narinig mula sa labas ng pinto kaya nagkunwari siyang aksidenteng nabuhusan ng tubig ang panganay na anak ni Shim Deok-chul.
Deok-chul. Labis siyang nagalit at hindi sinasadyang nabangga ang pader at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit kay Choi Hainam. Sinabi niya kay Choi Hainam na kung hindi titigil si Shim Deok-chul sa ballet, hindi na siya babalik sa bahay na iyon. Hindi niya kayang ilagay ang sarili niyang patch dahil sa pinsala, kaya't hindi napigilan ng kanyang asawa na tulungan siya. Humingi din siya ng tawad sa kanyang asawa. Umaasa din ang kanyang asawa na ititigil na niya ang ballet. Ang kanilang mga anak ay napakahusay mula pa noong bata sila, ngunit hindi nila maaaring hayaan ang mga bata na lumaki sa isang masamang kapaligiran. Bilang mga magulang, wag nang magdulot ng karagdagang problema sa mga anak. Naalala nila noong bata pa sila na hindi maganda ang kalagayan ng kanilang pamilya at hindi pinayagan ng guro ang panganay na anak na pumasok sa klase. Nahiya din si Choi Hainam dahil dito. Matapos marinig ang mga salita niya, isinuko niya ang ballet. Sinabi niyang mas mahalaga ang mga anak kaysa sa ballet at unti-unting nawala ng malay ang kanyang mga mata. Sa unang araw ng pagtalikod ni Shim Deok-chul sa ballet, nanatili siya sa bahay mula simula hanggang katapusan, ngunit wala pa ring saya. Bumili ang kanyang anak at manugang ng pang-akyat ng bundok para sa kanila at inaya silang dalawa sa pag-akyat. Sumunod si Shim Deok-chul, ngunit napansin ni Choi Hainam na hindi siya masaya. Hindi rin siya sigurado kung tama ba o mali ang kanyang ginawa. Samantala, sa studio, hindi sanay ang lahat na wala si Shim Deok-chul, lalo na si Lee Chae-rok. Naalala niya pa rin si Shim Deok-chul na ginigising siya. Nagpunta si Lee Chae-rok sa bahay ni Shim Deok-chul. Handa siyang kumbinsihin, ngunit nang makita niya ang isang masayang pamilya, nagpa siyang umalis at tumalikod. Ngunit nakasalubong niya si Yang Ho-byum. Kung wala ang tulong ni Shim Deok-chul, patuloy pa ring nanggugulo si Yang Ho-byum kay Lee Chae-rok, ngunit hindi siya natakot. Diretsahang sinabi ni Lee Chae-rok kay Yang Ho-byum na gusto niyang maging isang mananayaw at lumahok sa kompetisyon at sa huli ay makatayo sa Paris Opera. Samantala, walang saysay ang ginagawa ni Yang Ho-byum dahil isinisisi niya ang lahat ng pagkakamali sa ama ni Lee Chae-rok. Lagi niyang iniisip na kung hindi dahil sa labis na pagpaparusa ng ama ni Lee Chae-rok, hindi sana siya nahuli at hindi sana nabuwag ang team. Nang makita ni Lee Chae-rok ang sunod-sunod na batikos laban sa kanyang ama, pagkatapos buwagin ng ama ni Lee Chae-rok ang team, wala nang ibang mapuntahan si Yang Ho-byum. O kaya, dahil sa kakulangan niya sa kakayahan, nang mabuwag ang team, lahat ay nagsisikap. Si Yang Ho-byum lang ang nanatili sa kanyang kinatatayuan, mula simula hanggang katapusan, nasisihin ang lahat sa pagkabuwag ng koponan. Lubusang ikinagalit ni Lee Chae-rok ang kanyang mga salita. Mabilis na dumating ang huling round ng panayam. Si Shim Eun-ho ay kinakabahan na naghahanda para sa nilalaman ng panayam. Pinuri din ng manager si Shim Eun-ho dahil sa pagbibigay ng maraming nakabubuting mungkahi para sa restaurant. Malaki ang pagpapahalaga ng manager sa kanya at unti-unting kumalma si Shim Eun-ho. Ngunit sa kabilang banda, patuloy pa rin ang paggambala ng store manager kay Shim Eun-ho dahil sa kanyang disease. Tinawagan ni Choi Hainam ang kanyang anak at sinabing sumuko na si Shim Deok-chul sa pagbabalet. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang kanyang anak. Sinabi niya kay Choi Hainam na uwi siya pagkatapos ng trabaho. Nang makitang pumayag na ang kanyang anak na umuwi, lumabas si Choi Hainam para mamili. Ngunit si Shim Deok-chul ay nag-iisa sa bakuran na nagbubuntong hininga. Nang walang ballet, wala siyang interes sa anuman. Umupo siya sa bakuran mula umaga hanggang gabi, hawak ang kanyang ballet outfit. Gusto sana niyang isuot ito sa huling pagkakataon. Ngunit nakita siya ni Shim Sung-san na umuwi. Ang anak na lalaki, nang makita ang kanyang ama na nakasuot ng ballet outfit, ay nakaramdam ng hiya. Sobra siyang nagalit na hindi niya alam ang sasabihin. Sinabi ng panganay na anak sa kanyang ama ang kanyang paghihirap sa mga nagdaang taon. Mayroon din siyang mga bagay na gusto niyang gawin, ngunit dahil sa kanyang mga nakababatang kapatid, ganap niyang tinalikuran ang lahat. Pinasan niya ang bigat ng buhay upang ang kanyang ama ay makapamuhay ng payapa. Bakit hindi ka man lang nagmamalasakit sa pamilya? Dahil lang sa sarili mong hilig, ikinahihiya mo kaming lahat. Mahirap bang talikuran ang ballet? Napakabigat ng mga salita ni Shim Sung-san. Hindi alam ni Shim Deok-chul kung paano sasagutin ang kanyang anak. Narinig ni Choi Hainam ang sinabi ng kanyang anak at agad niyang ibinato ang gulay na hawak niya sa ulo ng kanyang anak. Anak ka, paano mo nagawang kausapin ang iyong ama ng ganyan? Sa loob ng maraming taon, si Shim Deok-chul ay masipag na nagtrabaho sa ulan at init para lang magkaroon ng magandang buhay ang buong pamilya. Hindi mayaman ang pamilya para suportahan ang mga anak, ngunit hindi iyon kasalanan ng mga magulang. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maibigay ang pinakamahusay para sa kanilang mga anak. Ngayon ay matatag na ang karera ni Shim Sung-san. Ang kanyang mga magulang ay laging nahihiya sa nangyari noon. Kailangan ba nilang laging yumukod sa harapan ng kanilang mga anak? Kailangan ba nilang sundin ang lahat ng sinasabi ng kanilang mga anak at mamuhay para sa kanilang mga anak at sa kanilang pananaw? Sa wakas ay nasabi ni Choi Hainam ang nasa kanyang puso, ngunit ang mga salitang ito rin ang nagpaiyak sa kanilang tatlo. Ito ba ay isang pamilya? Ang mga anak ay humihingi lamang ng lahat mula sa kanilang mga magulang at nakalimutan na ang lahat ng mayroon sila ay ibibigay nila sa kanilang mga anak. Kinabukasan, nagsalita din si Choi Hainam at sinabi kay Shim Deok-chul na lumabas at gawin ang gusto niya. Agad namang bumalik ang saya ni Shim Deok-chul na may maliksi at magaan na mga hakbang. Lumabas siya ng pinto at nakita ang kanyang sasakyan. Naisip niya na hindi pa niya naihanda ang graduation gift para sa kanyang apo, kaya naisip niyang ibigay ang kotseng ito kay Shim Eun-ho. Kaya naman, ipinakiusap ni Shim Deok-chul kay Lee Chae-rok na iparada ang kotse sa harap ng kanyang apo. Pagkatapos ay bumaba siya ng kotse na may kasamang lakas ng loob upang sorpresahin si Shim Eun-ho. Ngunit si Lee Chae-rok, matapos makuha ang kanyang
ng lisensya sa pagmamaneho ay hindi pa nakapagmamaneho sa kalsada. Nagkagulo silang dalawa sa buong biyahe at sa wakas ay nakarating din sa kinaroroonan ni Shim Eun-ho. Katatapos lang ng panayam ni Shim Eun-ho at lumabas siya para salubungin ang kanyang lolo. Matapos makinig sa mga tagubilin, ipinarada ni Lee Chae-rok ang kotse sa harap ni Shim Eun-ho. Para sa kanya, ang nakakagulat ay hindi ang kotse ng kanyang lolo, kundi ang nagmamaneho si Lee Chae-rok. Ngayon lang nalaman ni Shim Deok-chul na matagal nang magkakilala ang dalawang bata. Nalaman din ni Lee Chae-rok na ang lolo pala na binanggit ni Shim Eun-ho ay si Shim Deok-chul. Siguradong isang kahanga-hangang tadhana. Nakita rin ni Shim Deok-chul na siya ang naging tagapamagitan sa pagitan ng dalawa. Sinabi ni Shim Eun-ho na pumunta siya para kumain sa Biyernes, na siya ring huling araw ni Lee Chae-rok sa trabaho roon. Naghanda silang tatlo para sa isang pagdiriwang hanggang Biyernes. Si Shim Deok-chul at Lee Chae-rok ay nagbihis ng maayos at umalis patungo sa pinagtagpuan. Dumating silang dalawa sa restaurant sa takdang oras. Pagdating nila sa restaurant, narinig nila ang balita na ayaw nilang marinig hindi nakapasa si Shim Eun-ho sa panayam. Siya ay na-eliminate. Lumakad siya upang questionin ang store manager. Bakit ang baba ng binigay mo sa akin? Para lang magkaroon ng pagkakataong maging regular na empleyado, kinuha ko pa ang sideline at trabaho para lang mapabilib ang superior. Hindi ko inasahan na ganito ang magiging resulta. Agad na sumagot ang store manager na pwede naman siyang tumanggi, wala namang pumilit sa kanya. Pinilit pa rin ni Shim Eun-ho na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pagkadismaya. Nang makitang pinagtatawanan ng store manager si Shim Eun-ho, lumapit si Shim Deok-chul upang aliwin ang kanyang apo. Marahil dahil sa pagkapahiya, hindi niya pinansin si Shim Deok-chul at Lee Chae-rok at tumakbo palabas mag-isa. Hinabol din siya ni Lee Chae-rok at naiwan si Shim Deok-chul mag-isa sa loob ng tindahan. Pagkaalis ni Shim Eun-ho, nagbigay ng mga sarkastikong komento ang store manager. Nakakabingi talaga. Ang mga kabataan ngayon, lagi na lang gustong isisi sa iba. Iyan din ang dahilan kung bakit siya naalis. Nang marinig ni Shim Deok-chul ang mga salitang ito, pinuna niya ang store manager sa pag-abuso sa kanyang kapangyarihan at sa paggamit sa mga kabataang walang karanasan. Naawa rin siya sa mga kabataan ngayon dahil ang mga matatanda, ang mga nauna sa kanila ay nagtuturo sa mga kabataan na mamuhay ng seryoso. Ngunit ang tunay na mundo sa labas ay hindi ganoon. Laging may mga taong tulad ng store manager na nagpapababa ng sigasig ng mga kabataan at pumipigil sa kanilang pag-unlad. Ang mga empleyado sa labas na nanonood ay labis na nagulat. Pagkaalis ni Shim Deok-chul sa restaurant, naiwan ang lahat na nagulat at ang store manager ay nahiya dahil pinangaralan. Tinabo ni Lee Chae-rok si Shim Eun-ho, ngunit hindi niya alam kung paano siya aaluhin. Sa halip, nagsimulang magsalita si Shim Eun-ho. Tinanong niya si Lee Chae-rok, alam mo ba ang pakiramdam ng pagtakbo sa treadmill? Gaano man katagal kang tumakbo, mananatili ka lang sa isang lugar. At ganoon ang sitwasyon na kinakaharap niya ngayon, isang sitwasyon na walang patutunguhan. Kahit noong elementarya, middle school, high school o kolehiyo, nanatili siya sa iisang lugar nang hindi sumusulong. Naintindihan ni Lee Chae-rok ang nararamdaman niya. Pinilit din siyang maglaro ng football ng kanyang ama sa loob ng 13 taon. Sa loob ng 13 taong ito, araw-araw ay sinusubukan ni Lee Chae-rok na tumakas, ngunit nahuhuli ng kanyang ama at kapag tumakas ulit siya, nahuhuli na naman siya. Napakawalang saysay ng 13 taong iyon. Nang makita ni Lee Chae-rok ang ballet, doon lang niya naintindihan na ang ballet ang pinakamasaya para sa kanya. Ngayong mayroon na siyang layunin, mas gusto niya pang subukan ang pakiramdam ng paglipad ng mataas at ang pakiramdam ng pagtayo sa entablado. Kaya, sapat na mahanap ang bagay na magpapasaya sa kanya at ang paghahanap na ito ay magagawa lamang sa sariling pagsisikap, hindi matutulungan ng iba. Naiyak si Shim Eun-ho sandali dahil hindi niya naiintindihan kung ano ang magpapasaya sa kanya. Samantala, sa bahay, nagwawala si Shim Sung-san. Nalaman din niyang naalis na si Shim Eun-ho sa panayam para maging regular na empleyado. Bukod pa rito, pagkatapos maalis, nagtrabaho si Shim Eun-ho sa coffee shop. Pagka-uwi niya, agad siyang pinagalitan ng kanyang ama. Ngunit si Shim Sung-san ay naghanda na ng backdoor para sa kanyang anak. Nirepaso niya ang schedule ng recruiting ng kumpanya sa loob ng kalahating taon. Mariing tinanggihan ni Shim Eun-ho ang desisyon ng kanyang ama bago pa man makareact si Shim Sung-san. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay hindi talaga nakakaintindi sa kanya, pinipilit lang siyang sumulong ng walang malinaw na direksyon. Nagalit si Shim Sung-san at sinabing ginagawa naman ito ng lahat. Bakit hindi ka ba pareho ng iba? Balik tanong ni Shim Eun-ho sa kanyang ama, alam mo ba kung bakit ayaw kong kumain ng kimbap mula pa noong bata ako? Nagsimulang mag-aral si Shim Eun-ho sa iba't ibang lugar at dahil sa kakulangan sa oras, kumain na lang siya ng kimbap sa kotse ng kanyang ina. Mula elementarya hanggang kolehiyo, iyon ang lagi niyang kinakain. Ayaw na ni Shim Eun-ho ng buhay na walang layunin. Gusto niyang makahanap ng isang bagay na magpapasaya sa kanya, ngunit ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi madali. Kinailangan ni Lee Chae-rok ng 13 taon para lang mahanap ito. Nagpadala siya ng text message kay Shim Eun-ho upang hikayatin siya. Ngunit si Shim Eun-ho ay nasa gitna ng pagkalito, hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin. Lumabas siya ng pinto at nakita ang kanyang lolo na nililinis ang kanyang kotse. Sinabi ni Shim Deok-chul sa kanyang apo na,
Kaunti lang ang magagawa niya para sa kanyang apo at inaliw din niya ito na lilipas din ang lahat. Ito ang buod ng kanyang 75 taong buhay. Ang lahat ng pagkatisod o pagkabigo ay kukupas sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, pinuri din niya si Shim Eun-ho para sa kanyang napakagandang pagganap nang makipagtalo siya sa store manager. Samantala, binilhan din ni Choi Ha-nam si Shim Deok-chul ng iba't ibang produkto para sa kalusugan, natatakot na baka mapilayan siya habang nagsasanay sumayaw. Sinabi rin niya na maglaan ng oras para iwi si Lee Chae-rok para kumain. Sa kabilang banda, si Lee Chae-rok at ang kanyang guro ay nagmamadaling maghanda ng video para sa kompetisyon. Sa panahon ng pagsasanay, marami pa ring pagkakamali si Lee Chae-rok. Patuloy na pinahihinto ni Ki Seung-joo si Lee Chae-rok at pinapagawa muli, habang si Lee Chae-rok naman ay lubhang nainip. Parang gusto nang matapos agad. Hindi pa rin naiintindihan ni Ki Seung-joo kung bakit siya nagmamadali. Dahil abala si Lee Chae-rok sa pagsasanay, hindi na niya kayang turuan si Shim Deok-chul. Nag-iisa na lang si Shim Deok-chul na nagpunta sa studio at nagkataon namang nakasalubong niya ang doktor na hinahanap si Lee Chae-rok. Napansin ng doktor na medyo baluktot ang pelvis ni Shim Deok-chul at sinuri rin siya. Sinabi ng doktor na kung hindi agad gagamutin, mahirap mahulaan ang magiging resulta. Sa edad ni Shim Deok-chul, ang labis na mabilis na pagsasanay ay madaling magdulot ng permanenteng pinsala. Si Shim Deok-chul ay nasa isang siklo din ng pagkabalisa. Sila ni Lee Chae-rok ay nahaharap sa parehong problema. Magagawa ba nilang tapusin ang lahat? Nag-iisa si Lee Chae-rok sa studio. Habang papalapit ang kompetisyon, lalong lumalaki ang pressure kay Lee Chae-rok. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na nagsabing mag-enlist na siya sa militar. Lubos na nagulat si Lee Chae-rok, ngunit ang aktwal na pilitan ay nagpadoble lang ng pressure. Kaya, gusto niyang magtagumpay kaagad sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, masayang naghanda si Shim Deok-chul na lumabas dahil sinabi ni Lee Chae-rok sa kanya na manood siya ng kanyang sayaw ngayon. Ito ay talagang isang bihirang pagkakataon. Bago siya lumabas, napansin niyang nakalimutan niya ang kanyang telepono. Tinulungan din siya ni Choi Ha-nam na hanapin ito at natagpuan ang kanyang telepono sa harap lang niya. Hindi maintindihan ni Shim Deok-chul na nasa harap lang pala ang telepono. Nagbiro si Choi Ha-nam, nagsisimula na siyang makaranas ng pagkalimot dahil sa katandaan. Sa studio, hindi pa rin nasisiyahan si Ki Seung-joo sa paraan ng pagsasanay ni Lee Chae-rok. Pagkatapos ng pagsasanay, mag-isa lang na pinasigla ni Shim Deok-chul si Lee Chae-rok. Pinagsayaw ni Ki Seung-joo ang ibang estudyante, habang si Shim Deok-chul naman ay nakatayo sa tabi at natututo ng mga galaw. Pagkatapos, pinakiusapan niya si Lee Chae-rok na tulungan siya. Gusto niyang matuto ng mga galaw tulad ng ibang mga mananayaw. Ikinainis ito ni Lee Chae-rok. Abot-abot ang paghahanda niya para sa kompetisyon. Kung hindi man makatulong si Shim Deok-chul, ayos lang, pero nakakagulo pa siya at nakakasagabal. Pagkasabi nito, umalis na si Lee Chae-rok. Nilapitan naman ni Ki Seung-joo si Shim Deok-chul at kinausap siya. Akala niya ay nagsisimula na siyang magsawa sa paggawa ng mga pangunahing galaw. Kaya gusto niyang matuto ng mas mahirap na mga galaw. Ang pagmamadali niya ay nakaapekto rin kay Lee Chae-rok. Sinabi ni Ki Seung-joo na hindi na niya tuturuan si Shim Deok-chul. Kung gusto pa rin niyang matuto, ngunit hindi nakatuon sa mga pangunahing kaalaman, pinapauwi na niya ito. Natuklasan din ni Shim Deok-chul ang kanyang problema, ngunit ang dahilan ng kanyang pagmamadali ay tiyak na hindi dahil ayaw niyang matuto ng mga pangunahing kaalaman, kundi dahil natatakot siyang wala na siyang gaanong oras. Ngunit anuman ang mangyari, ang pangunahing prioridad pa rin ay ang kompetisyon ni Lee Chae-rok. Hindi niya dapat hayaang maapektuhan ang kondisyon ni Lee Chae-rok. Kinaumagahan, nakatayo si Shim Deok-chul sa harap ng pinto ng studio. Hindi nangangahas na pumasok dahil sinabi ni Lee Chae-rok kinabukasan na. Pag hindi ka tumawag kay Deok-chul, huwag na siyang pumunta sa dance studio. Umupo na lang siya sa hagdan at manood ng video para mag-aral, pero nahuli siya ni Sungkwan. Sinabi niya kay Chae-rok na si Deok-chul ay nasa hagdan. Galit na galit si Chae-rok. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagsisikap ni Deok-chul. Ginagamit ang bawat sandali para magsanay. Galit na sinabi ni Chae-rok kay Deok-chul na hindi siya profesional na mananayaw, kaya hindi kailangan maging seryoso ng ganoon, kailangan lang niyang mag-enjoy. Labis itong ikinagalit ni Deok-chul. Sinabi niya kay Chae-rok na hindi siya nag-aaral ng ballet para lang mag-enjoy, may sarili din siyang mga layunin. Huwag niyang maliitin ang sinseridad niya sa pag-aaral ng ballet. Pagkatapos magsalita, umalis si Deok-chul na iniwan si Chae-rok na nakatayo doon at hindi alam ang gagawin. Sinermonan siya ni Seung-joo, kung ang ballet ang lahat sa kanya, hindi niya dapat tapakan ang sinseridad ni Deok-chul. Malinaw na hindi siya magaling sumayaw, pero ibinubunton niya ang galit niya kay Deok-chul. Kahit na magkaiba ang pisikal na kalagayan nila ni Chae-rok, pareho ang kanilang pagkahilig sa ballet. Sa katunayan, mas mataas pa ang pagkahilig ni Deok-chul kaysa kay Chae-rok. Pumunta si Eun-ho sa bar ng kanyang senior para uminom at nakita niya roon ang kanyang tiyuhin, na bunsong anak din ni Deok-chul. Tinanong niya ang kanyang tiyuhin kung naramdaman ba niya na isang pagkakamali nang iwan niya ang kanyang trabaho bilang doktor. Sinagot naman niya si Eun-ho, kusa siyang laging nakasuot ng surgical gown at sinelas para ipaalala sa kanyang sarili na lagi niyang naaalala ang pakiramdam sa operating room. Iyon din ang bagay na ayaw niyang maranasan, pero minsan gusto niyang bumalik sa ospital. Iyon ay nakasalalay sa kanyang kalooban, minsan ay nag-aatubili siya, minsan naman ay matatag siyang lumalakad ng nanginginig pasulong. Nang
Biglaon, nang makakita siya ng isang dokumentaryo, doon niya nakita ang gusto niyang gawin. Lubos na hinangaan ni Eunho ang kanyang tiyuhin. Masaya ka ba ngayon? Agad na sumagot ang tiyuhin, kailan kaya makakahanap si Eunho ng bagay na magpapasaya sa kanya? Habang pauwi si Eunho, nakasalubong niya si Deokchul na malungkot ang kalooban. Sa oras na ito dapat ay nasa ballet practice na siya, bakit narito pa rin siya? Tinawagan ni Eunho si Chaerok at dali-dali itong lumapit. Sa sandaling makita niya ang kanyang apo, nawala ang kanyang kalungkutan dahil ayaw din niyang manatiling tahimik. Sa harap ng kanyang apo na nahihirapan, lalo lamang nitong didemotivate ang kanyang apo. Nagpakitang gilas din siya sa kanyang apo ng mga bagong natutunan niyang galaw. Pagdating ni Chaerok, agad siyang humingi ng paumanhin kay Deokchul. Pagkatapos nilang mawala ang pagkalito, sabay silang bumalik sa studio. Hindi pa rin nakasentro ang pagsasanay ni Chaerok. Hinawakan ni Deokchul ang mga peklat sa binti ni Chaerok at inaliw siya na tiyak na magkakaroon ito ng resulta. Ginamit niya ang kanyang pagmamahal at paghihikayat upang tulungan si Chaerok na malampasan ang kanyang pagkabalisa. Sa araw ng paglalabas ng resulta ng kompetisyon, inimbitahan nila ni Hainam si Chaerok na kumain sa bahay. Sa isang napakahalagang araw, gusto niyang samahan si Chaerok. Ayaw niyang mag-isa itong humarap. Sabay-sabay silang kumain, ngunit si Chaerok ay laging nakatingin sa kanyang telepono at hindi nakatuon. Pagkatapos kumain, sinabi ni Deokchul na magpahinga si Chaerok ng mabuti. Sinabi lang ni Chaerok na hindi siya makatulog, ngunit agad siyang nakatulog ng mahimbing. Pagkagising niya, gabi na, ngunit wala pa ring abiso ng pagtanggap. Naghanda na rin sila ni Hainam ng hapunan para sa kanya. Pagkatapos kumain, nagpasalamat si Chaerok sa kanilang dalawa at umalis. Ang buong araw na ito ay nagpaalala sa kanya ng mga araw na kasama niya ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Deokchul kay Chaerok na kung namimiss niya ang kanyang ama, tawagan lang niya ito. Ang ama ay tiyak na matutuwa kapag nakatanggap siya ng tawag mula kay Chaerok. Sa sandaling ito, nakatanggap na rin si Chaerok ng mensahe ng pagtanggap. Kahit na inaasahan na ito ni Deokchul, masaya pa rin siya para kay Chaerok. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sa wakas ay tinawagan din niya ang kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na siya ay natanggap. Ang sagot ng ama ay kalmado pa rin, ngunit sa kalooban ay labis siyang natutuwa at nadama niyang nagawa ito ng kanyang anak. Pagkatapos ng tawag, handa nang umuwi si Chaerok. Muli niyang nakasalubong si Hobyong, isang hindi inaasahang bisita. Nakita ni Hobyong na masayang-masaya si Chaerok. Hindi mapakali ang kanyang kalooban, pakiramdam niya ay lalong lumalala ang kanyang buhay. Bakit kaya si Chaerok ay nabubuhay ng ganoon kasagana? Sinabi ni Chaerok kay Hobyong na dapat itong maghinay-hinay, iwanan ang inggit at magsimulang muli. Bumalik siya sa football field na kanyang minamahal. Nang marinig ni Hobyong ang football, tuluyang nadurog ang kanyang puso. Sumuntok siya at nahulog si Chaerok sa hagdan. Nakita niya itong nahulog sa hagdan, masakit na hawak ang kanyang binti. Nagulat at sinisisi ni Hobyong ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kamay upang sana ay alalayan si Chaerok. Biglang dumating si Deokchul. Nang makita niya si Chaerok na nahulog sa hagdan, dali-dali niya itong inalalayan at dinala sa ospital. Sinuri ng doktor at sinabing hindi nasugatan ang tuhod. Pero bali ang kanyang bukong-bukong at napunit ang litid, kaya kailangan itong i-cast. Agad ding dumating ang guro sa ospital pagkarinig ng balita. Isang buwan na lang bago ang kompetisyon, bakit ngayon pa siya nasugatan? Sinisisi rin ni Deokchul ang kanyang sarili. Iniisip na hindi niya inalagaan ng maayos si Chaerok. Hindi niya sana pinukaw si Hobyong sa bilyaran na naging dahilan ng pagbuhos nito ng galit kay Chaerok. Dinala nila si Chaerok pauwi. Gusto ni Deokchul na manatili at alagaan siya, ngunit gusto lang ni Chaerok na mag-isa. Matapos ihatid sina Deokchul at Seungjo, sa wakas ay sumabog ang kanyang damdamin. Ito ang kompetisyon na matagal na niyang hinintay. Hindi niya akalaing mangyayari ang trahedya. Sa pagkakataong ito, dumating si Deokchul sa bilyaran para hanapin si Hobyong at nakita niya itong nakaupo sa hagdan. Inakala ni Hobyong na sinisingil siya ni Deokchul, ngunit inaliw siya ni Deokchul. Sinabi niya na naranasan din niya ang ganoon. Noon, nagtatrabaho siya ng husto para tustusan ang kanyang pamilya at nakaranas ng 7 sunod-sunod na pagkabigo. Ngunit nang mapansin niya na ang kanyang mga kaibigan ay may mas magandang buhay kaysa sa kanya, sumagot siya ng masasakit na salita sa pag-aalala ng kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, tama ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan, ngunit maling-mali lang ang kanyang pag-iisip noon. Ang kakulangan sa kanyang kalooban ang nagtulak sa kanya na gumawa ng mga bagay-bagay at hindi magustuhan ang sinuman. Paano kung mawalan si Chaerok ng pagkakataong makasali sa kompetisyon sa pagkakataong ito? Nahihirapan din si Hobyong na makatakas sa pagkakasangkot. Akala niya ay ire-report siya ni Deokchul, kaya umalis siya ng galit. Muling sinabi ni Deokchul kay Hobyong na maaari rin itong magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Hindi ito dapat magpatuloy sa walang saysay na buhay. Sa katunayan, alam ni Deokchul na nasugatan si Chaerok at labis na nakonsensya si Hobyong. Kung hindi sana siya umupo ng mag-isa sa hagdanan. Naghanda din si Hainam ng sabaw ng buto para kay Chaerok. Naghanda din si Deokchul para sa kanya. Naghanda din silang dalawa ng pagkain para sa kanya sa susunod na ilang araw. Gusto ni Deokchul na manatili at samahan siya, ngunit kinumbinsi siya ng kanyang asawa na umalis. Ngunit ang maikling pagbisita ng dalawa, kinagalak din ito ni Chaerok kahit paano. Si Seungjo ay labis na nag-aalala sa sugat ni Chaerok. Katatapos lang tukuyin ni Chaerok ang kanyang layunin, ngunit agad siyang nakaranas ng aksidente. Para kay Chaerok, ito rin ay para sa kanyang pagsasanay. Nang makita ni Jaehae ang sinisisi sarili na mukha ni Seungjo, inisip niya
niya na hindi na ito mayabang tulad ng dati. Ngayon, mas mukha na itong guro. Pinayuhan din siya ni Jaehae na huwag magpakita ng pag-aalala sa harap ni Chaerok. Gamitin ang paghusga sa halip na pag-aalala. Gamitin ang desisyon sa pamamagitan ng pag-aliw. Ito ang dapat gawin ng isang guro. Sa kumpanya, naghanda si Aeran ng slogan upang tawagin ang lahat na bigyang pansin ang psychological counseling. Ngunit bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig ng kanyang asawa. Ang problemang ito ay hindi isang bagay na makakamit lamang sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan at panawagan. Pinayuhan din ni Aeran si Sungsan na umuwi na. Mula ng buong pusong suportahan ng kanyang ina ang balet ng kanyang ama, hindi na umuwi si Sungsan. Si Chaerok ay nasa bahay nanonood ng mga video para matuto ng sayaw. Gusto niyang subukang ilapag ang kanyang paa sa lupa, ngunit nabigo pa rin. Dumating din ang kanyang kaibigan upang bisitahin siya. Sinabi ni Chaerok ang kanyang tunay na nararamdaman. Gusto niya talagang magpakitang gilas sa pagkakataong ito. Ito rin ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong matinding pagnanais, ngunit ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip. Sa kritikal na sandali, nasugatan siya. Sa nakita ni Chaerok na malungkot, sinabi rin ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho siya ng husto para kumita ng pera. Pagsapit ng kanyang libreng oras, nanonood lang siya ng laban ng football. Ngunit ang kanyang paboritong manlalaro na si Messi ay hindi nakapuntos. Kahit isang layunin ay hindi naitala ni Messi, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Kaya, hindi rin dapat mawala ng pag-asa si Chaerok. Pagkatapos magpaalam kay Chaerok, hinanap ng kaibigan si Hobyong upang maghiganti para kay Chaerok. Ngunit sa halip ay siya pa ang nabugbog. Sa panahon ng pahinga ni Chaerok, patuloy din na nililinis ni Deokchul ang studio. Nakita lahat ito ni Seungju. Nakonsensya siya at nag-alok na turuan si Deokchul ng ballet. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, dumating na si Chaerok sa studio. Nagpasya siyang turuan si Deokchul ng ballet at para na rin sa kanyang sarili. Patuloy siyang nagsasanay upang mapanatili ang kanyang pisikal na kondisyon. Pinakiusapan niya si Seungju na kunan siya ng stool para makagawa ng kape. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong utusan ang kanyang guro. Paano niya palalampasin ang ganitong pambihirang pagkakataon? Si Eunho ay nasa bar ng kanyang senior, nag-aalala habang nakikita niyang sunod-sunod na pumapasok sa malalaking kumpanya ang kanyang mga kaibigan, ngunit ayaw niyang ulitin ang parehong pagkakamali. Muling bumalik ang kanyang mga pagkalito. Nangako ang senior na tutulungan si Eunho na makahanap ng part-time job. Umalis si Eunho sa bar, matagal na tinitingnan ang asul na kalangitan at puting ulap. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo. Umaasa si Deokchul na sa panahong ito ay masusundo ni Eunho si Chaerok. Tinulungan niya si Chaerok na makauwi. Tinanong siya ni Chaerok kung nakita na niya ang sagot para sa kanyang sarili. Sumagot siya na hindi pa, ngunit ngayong lumabas siya, nakita niya ang asul na kalangitan at nakaramdam ng kaligayahan na hindi maipaliwanag. Sa katunayan, ang kaligayahan ay hindi laging kailangang maging isang malaking pangarap. Maaari rin itong maging maliliit na bagay, partikular sa buhay. Dumating ang dalawa sa bahay at nakasalubong ang kaibigan ni Chaerok. Tiningnan sila ng kaibigan ng may pagtataka. Sinabi ni Chaerok kay Eunho na umalis muna. Siya mismo ang magpapaliwanag sa kanyang kaibigan. Pag-uwi niya, nakita niya ang pasa sa mukha ng kanyang kaibigan at tinulungan din siya ni Chaerok na maglagay ng gamot. Bumalik sina Sungsan at Aeran sa bahay. Pinayuhan ni Aeran ang kanyang asawa na huwag silang tanggihan. Maghintay ka, darating ang araw na wala na ang iyong mga magulang, tiyak na magsisisi ka, Sungsan. Naisip niya ang sinabi ng kanyang asawa at lumingon upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Nakita niya si Eunho na kagagaling lang. Walang salitang binitawan ang mag-ama. Sinabi ni Sungsan na ang pagtangging tanggapin ang pagkatalo ay talagang tulad niya. Umuwi siya. Ang kanyang mga magulang ay nakaupo ng mag-isa sa sofa sa harap ng bahay. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang ina at binigyan siya ng pera. Sinabi sa kanila na sa kanilang anibersaryo ay kumain sila ng masarap na pagkain. Sinabi ni Hainam na hindi kailangan, ngunit ang kanyang katawan ay napakatapat. Pauwi na siya, nakasalubong ni Sungsan ang kanyang ama. Kinuha niya ang lahat ng lakas ng loob niya at bumaba sa kotse upang batiin si Deokchul. Nang makita niya ang kanyang anak, bahagyang gumaan ang kanyang loob. Nang makita ang papalabas na likod ng kanyang ama, naguluhan ang damdamin ni Sungsan. Sa totoo lang, walang magiging malaking alitan sa pagitan ng mga anak at magulang. Kapag tumanda ang mga magulang at lumaki ang mga anak, hindi masamang magparaya ng kaunti sa mga matatandang magulang. Sa wakas, dumating din ang araw ng pagtanggal ng cast. Nakakalakad na ng normal si Chaerok, ngunit kailangan pa rin niya ng oras para gumaling at magpagaling. Hindi na nakasayaw si Chaerok gaya ng dati. Nag-alala ng kaunti si Seungju. Nang makita siya ni Jaehae na nagsasanay, inakala niyang lubusan na siyang nakabawi. Sinabi ni Seungju sa kanya na umiinom ng pain reliever si Chaerok. Gusto niya sana itong pauwiin para magpahinga, ngunit tumanggi si Chaerok. Ngunit hindi umaasa si Seungju na pagkatapos ng unang kompetisyon, hindi na niya ipagpapatuloy ang kanyang karera sa ballet. Ngayon, si Chaerok ay talagang katulad ni Seungju noon. Sinabi rin ni Jaehae sa kanya ang ganoon ding bagay. Noon, hindi pinansin ni Seungju ang kanyang sakit at iginiit na sumayaw. Sinabi pa niya ang napakahirap na mga salita, kung mapapalitan ang posisyon ko ng iba, palayasin niyo na lang ako. Dahil sa pagmamataas, kaya siya ngayon ay guro rito. Ayaw ni Seungju na maging katulad niya si Chaerok. Pinayuhan niya si Chaerok na sumuko sa kompetisyon, ngunit matindi ang reaksyon ng huli. Iyon ang entablado na matagal na niyang pinangarap at ayaw niya itong sukuan. Pinayuhan siya ni Seungju na huwag maging ganoon katigas ang ulo. Maghintay hanggang gumaling ang sugat, kaya niya nang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Kung magpupumilit pa rin siya, baka hindi na siya makasayaw ng ballet sa hinaharap. Ayaw ni Seungju na si Chaerok ay maging isang manonood na lang ng ballet sa hinaharap. Ngayon sana ang araw ng pahinga ni Deokchul. Ngunit
ngunit nag-aalala pa rin siya para kay Chairok. Akmang lalabas na siya nang tawagin siya ni Hainam. Ngayon ang kanilang anibersaryo ng kasal. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman nakalimutan ito. Bahagyang nagulat si Deokchul. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanilang anibersaryo ng kasal. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya naaalala. Lumabas silang dalawa para kumain. Upang mabawi ang kanyang pagkakamali at paligayahin si Hainam, nagmungkahi si Deokchul na magpakuha sila ng litrato bilang alaala. Napansin din ni Deokchul na patuloy niyang nakakalimutan ang mahahalagang bagay, kaya gusto niyang itala ang mahahalagang sandali. Pagkatapos magpakuha ng litrato, pumunta silang dalawa sa aquarium. In-upload ni Hainam ang larawan sa aquarium sa kanilang family group chat, ngunit walang nag-reply. Labis siyang nalungkot. Sa oras na ito, ang mag-asawang Sungsan ay nag-aasikaso ng problema sa sofa sa counseling room. Ang kanilang anak na babae ay naghahanda ng vest para sa kanyang asawa na mag-aaral sa kolehiyo. Ang kanilang bunsong anak na lalaki ay nasa ospital, naghahanap ng bida para sa kanyang sariling documentary film. Maging si Eunho ay naghahanda para sa panayam na inirekomenda ng kanyang senior. Walang sinuman ang may oras para alagaan silang dalawa. Pagod na ang mag-asawa pagkatapos ng buong araw. Lumabas si Deokchul para bumili ng inumin para sa kanyang asawa. Habang papunta, nakita niya ang isang batang babae na naligaw. Gusto sana ni Deokchul na tulungan ang bata, ngunit kahit saan siya magpunta, hindi niya mahanap ang daan pabalik. Nagsara ang aquarium ng 8. Matagal nang naghihintay si Hainam, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang kanyang asawa. Hindi rin niya matawagan ang kanilang mga anak. Kailangan niyang gamitin ang telepono ng kanyang asawa upang tawagan si Chairo. Paliit na ng paliit ang bilang ng mga tao sa aquarium. Walang magawa si Deokchul habang tumitingin sa paligid. Nakalimutan na niya ng tuluyan ang daan pabalik. Kanina, pinag-uusapan natin na nakatanggap si Chairok ng tawag mula kay Hainam. Nalaman niyang nawawala sila ni Deokchul sa aquarium. Narinig niya ang nag-aalalang tinig ni Hainam. Nagmadali si Chairok sa aquarium. Humingi rin ng tulong si Hainam sa mga staff. Ngunit sa simula hanggang sa huli, hindi pa rin nila makita si Deokchul. Ilang beses na ring nilibot ni Chairok ang aquarium, ngunit hindi pa rin niya makita si Deokchul. Nang malapit na siyang sumuko, sa pamamagitan ng tangke ng isda, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Pala, habang bumibili si Deokchul, nakita niya ang isang naligaw na bata. Gusto lang niyang tulungan ang bata, ngunit hindi niya akalain na hindi na niya makita ang daan palabas pagkatapos. Pagdating ni Hainam, galit na galit siya. Isang postman siya sa loob ng maraming taon. Paano siya naligaw? Naging malalim ang pag-iisip ni Deokchul. Bago siya umalis, napansin niya hindi maganda ang kulay ng balat ni Chairo. Palaging nararamdaman na mayroong mali. Bumalik si Chairo sa studio at naalaala ang sinabi ng guro ngayon na sabihing isuko na lang niya ang kompetisyon sa pagkakataong ito. Si Eunho, sa pamamagitan ng rekomendasyon ng kanyang senior, ay naging trainee sa istasyon ng radyo. Hindi masaya si Sungsan, iniisip na hindi dapat sayangin ng kanyang anak na babae ang kanyang oras sa ganitong uri ng hindi formal na internship. Gustong hanapin ni Eunho ang kanyang sariling kaligayahan, ngunit ayaw niyang magpasya na siya mismo ang hahanap. Kailangan niyang laging sumubok para malaman kung ano ang gusto niya. Sa istasyon ng radyo, ginaganap ang morning broadcast. Sinabi ng senior kay Eunho na ang kanyang trabaho ay nasa paligid. Araw-araw ay kailangan niyang pumunta sa istasyon ng radyo bago magnegatibo 8 ng umaga. Pagkatapos ay sagutin ang mga mensahe ng tagapakinig, pamahalaan ang mga mensahe, magprint ng mga script at iba pa. Siya ang responsable sa ilang pangunahing gawain, kabilang ang paghahatid ng tsaa at tubig para sa ACE. Medyo nalilito si Eunho, hindi alam kung tama ba ang kanyang desisyon. Dumating si Deokchul sa practice room para magrepaso ng mga pangunahing galaw bago dumating si Chairo. Sa kabilang banda, iniisip pa rin ni Chairo ang alok ng guro. Sinubukan niyang sumayaw ng ilang galaw, ngunit hindi pa rin niya magawa ng tama. Pagkatapos niyang uminom ng pain reliever, pinayuhan din ng doktor si Chairo na huwag tiisin ang sakit para magsanay at tumanggi rin siyang magbigay ng reseta para sa gamot. Pagbalik niya sa studio, naghihintay si Seungjo kay Chairok sa opisina. Alam ng guro na hindi pa rin sumusuko si Chairok at si Deokchul naman na walang alam ay napansin na mula pa kahapon ang malungkot na mukha ni Chairok. Pinayuhan din ni Jaehe si Seungjo na hayaang si Chairok ang maging mentor sa dance group ng kanyang junior. Ngunit tumanggi si Seungjo. Masyadong abala na raw si Chairok ngayon at wala ng oras para turuan ang iba. Nang makita ni Seungjo ang pagtuturo ni Chairok kay Deokchul, sumingit siya at inilayo si Chairok. Dinala ni Seungjo si Chairok sa kanyang bahay. Pagpasok pa lang nila, nakita na agad ni Chairok ang ballet picture ni Seungjo. Akala niya ay narcissist ang guro, kaya ipinakita nito ang kanyang sariling litrato. Inilagay niya ito sa isang madaling makita na lugar. Tinanong ni Seungjo si Chairok kung alam nito kung bakit niya pinayagan si Chairok na hindi pa nga nakakapag-aral ng basic na makapasok sa kanyang dance studio. Walang masagot si Chairok. Pala, nang unang makita ni Seungjo si Chairok, nakita na niya agad ang pagkakaiba nito sa iba. Hindi ito tulad ng lahat, ngunit si Chairok ay katulad ni Seungjo. Ngunit ang dahilan kung bakit niya isinabit ang larawan na iyon ay upang laging paalalahanan ang kanyang sarili na iyon ang kanyang huling performance. Noong panahong iyon, dahil sa sarili niyang katigasan ng ulo, umakyat siya sa entablado kahit may sakit na naging dahilan upang hindi na makasayaw muli si Seungjo. Ayaw niyang maging katulad niya si Chairok. Gagawin niya ang isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Tinitigan ni Chairok ang makinang na litrato at nanahimik. Sa dance studio, nag-iisa pa ring nagsasanay si Deokchul. Pinupuri naman ng babaeng estudyante sa tabi niya ang kanyang pag-unlad. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakasalubong ni Hainam ang kanyang kapitbahay. Nakita ng kapitbahay na may awa ang mukha ni Hainam. Iniisip na naghihirap siya dahil sa
sa pag-aaral ni Deokchul ng ballet. Sa paningin ng kapitbahay, ang pagsusuot ni Deokchul ng masikip na ballet suit sa edad na ito ay walang kwenta. Agad na sumagot si Hainam sa kapitbahay. Ang ballet ay sining. Hindi niya naiintindihan ang sining. Galit na pinalayas niya ang kapitbahay. Pag-uwi niya, dumating din ang kanyang anak na babae at ang kanyang walang kwentang manugang. Bumili siya ng masarap na pagkain para ipagdiwang ang kanyang pagkapasa sa kolehiyo. Ngunit hindi talaga masaya si Hainam. Para makapag-aral ng mapayapa ang kanyang manugang, kailangan maghirap ang kanyang anak na babae at mag-isang buhayin ang pamilya. Umalis si Chairok sa bahay ng guro at nakita niya si Jaehae. Tinanong niya si Jaehae, ano ang pakiramdam na hindi na kailanman makasayaw muli? Hindi maisip ni Chairok. Sa araw na nalaman ni Jaehae na hindi na siya makasayaw, masaya siyang kumain ng buong pizza nang hindi na kailangang magkontrol ng timbang. Magkaiba sina Seungjo at Jaehae. Si Seungjo ay isang henyo na may kasamang pagsisikap, habang si Jaehae ay nagsisikap lang at hindi alam kung ano ang henyo. Ngunit ang pagsisikap lamang sa pagsasayaw ay hindi sapat para kay Chairok. Hindi niya alam kung henyo siya. Nagsimula siyang mag-aral ng ballet sa edad na 50, kaya medyo nag-aalala si Chairok. Maikli lang ang buhay ng isang ballet dancer. Natatakot siya na wala na siyang gaanong oras. Sinabi ni Jaehae sa kanya ang araw na nakilala niya si Seungjo. Naiisip niya na kahit walang basihan si Chairok, sumasayaw siya batay sa kanyang pag-unawa. Iyon ang espesyal na katangian ni Chairok sa ballet. Ito ang henyo. Inaliw siya ni Jaehae na kailangan niyang maging confident. Bumalik siya sa studio. Nagsasanay pa rin si Deokchul. Sa wakas, nasabi na ni Chairok ang kanyang mga alalahanin. Hindi niya alam kung susuko ba siya sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Sa susunod ba, magkakaroon pa rin ng pagkakataon. Inaliw siya ni Deokchul na noong bata pa raw siya ay nabali ang kanyang binti dahil sa kapabayaan sa pagmamaneho. Sinabi rin ng doktor sa kanya na hindi na siya makakapagmotorsiklo. Ngunit ang trabaho ni Deokchul ay maghatid ng liham. Paano siya hindi makakapagmaneho ng sasakyan? Sa panahong iyon, nakita niya ang kanyang pamilya na nag-aalaga sa kanya at hindi siya nakatiis na sumuko. Kaya't si Deokchul ay kailangan lang maging aktibo sa paggaling, naglalakad ng paunti-unti. Sa wakas, pagkalipas ng isang taon, nakapagmotorsiklo na naman siya. Kaya sinabi niya kay Chairok na huwag kailanman sumuko. Magpatuloy lang, hakbang sa bawat hakbang. Darating din ang pagkakataon. Naliwanagan na rin si Chairok at lumapit sa kanyang guro. Sinabi niya kay Seungjo na susuko na siya sa kompetisyon. Ayaw niyang mawala ang lahat dahil sa isang bagay at maupo na lang habang buhay bilang manonood. Kinabukasan, habang papunta si Deokchul sa dance studio, nakasalubong niya ang kanyang matandang kaibigan. Niyaya siya ng kaibigan, ang tanda mo na, Deokchul. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Nakaballet suit ka pa habang sumasayaw. Hindi pa man siya nakakapagpaliwanag, umalis na ang kaibigan. Wala siyang nagawa, palibhasa, ganoon pala ang tingin sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Pagdating niya sa dance studio, nakita niya si Chairok na sumasayaw. Nagningning ang kanyang mga mata at kinausap niya si Seungjo. Bagay na bagay ang ballet sa mga kabataang tulad ni Chairok. Bakit hindi ko man lang kayang sukatin ang aking sarili? Napansin din ni Seungjo na may problema siya habang nagsasanay. Iniisip pa rin niya kung susuko na ba siya sa ballet. Dahil sa kakulangan ng atensyon, mali ang kanyang mga galaw. Nang makita ni Seungjo si Deokchul na nagsasanay, tinawagan niya si Jaehae at tinanggap ang trabaho bilang direktor ng dance troupe. Dinala ni Seungjo si Deokchul sa dance troupe. Mayroong lahat ng uri ng mananayaw sa dance troupe. Lahat ay nagtitipon dito para sa kanilang pagmamahal sa ballet. Ginawa rin ni Chairok ang pagkakataong ito upang ibahagi ang kanyang mga kasanayan kay Deokchul. Kinuha rin niya ang kanyang maliit na notebook at nagsimulang magtala. Sinabi ni Seungjo na panoorin niya ang babaeng nasa wheelchair na sumasayaw ng ballet. Naguluhan siya, paano makakasayaw ng ballet ang isang nasa wheelchair? Ngunit pagkatapos niyang mapanood ang pagtatanghal, nanahimik siya. Akala niya ang sayaw ay ang ballet ay para sa mga kabataang tulad ni Chairok. Ngayon, ang kanyang pagkaunawa sa ballet ay napakaliit pa. Sinabi ni Seungjo sa kanya na basta makagawa siya ng mga galaw na kanya, iyon ang pinakamagaling. Iminungkahi din ni Chairok na sumayaw siya sa harap ng lahat ng mga galaw na kanyang sinanay ngayon. Ituring na lamang niya itong paghahanda bago umakyat sa entablado. Medyo nag-alinlangan si Deokchul nang makita niya ang mananayaw na nakaupo sa wheelchair. Buong tapang niyang ginawa ang kanyang unang hakbang. Natapos niya ito ng mahusay, nakatanggap ng masigabong palakpakan at pagkilala mula sa lahat. Sa wakas, naramdaman niya talaga ang kagandahan ng ballet. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang oras at sabik na bumalik sa bahay. Ngayon ang kaarawan ng kanyang bunsong anak. Nangako siya sa kanyang asawa na maagang uwi. Nagmamadali siyang umalis at nakalimutan ang kanyang notebook. Kinuha ni Chairok ang kanyang notebook at nakita ang kanyang pangalan. Mayroon din pala itong kanyang sikreto. Nagkaroon na pala siya ng Alzheimer's disease, kaya naman pala siya ganoon na lang kung magsanay. Gusto niyang matupad ang kanyang pangarap bago siya pumanaw. Samantala, si Deokchul naman ay nakaupo ng mag-isa sa bangko sa parke. Pinagmamasdan ang mga magulang na naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Naalaala niya ang kanyang mga alaala, 45 taon na ang nakakaraan. Tiningnan niya ang mga larawan ng kanyang pamilya. Napakaganda at mainit ng panahon, ngunit sa pagkakataong ito, nagkasakit na siya. Hindi rin niya alam ang gagawin. Malakas na umiyak si Deokchul, hindi alam kung ano ang gagawin. Naalaala niya ang kanyang mga magulang, umaasa na gabayan siya ng kanyang mga magulang. Nag-aalalang tumakbo si Chairok palabas, natatakot na baka maligaw si Deokchul sa kanyang pag-uwi ng mag-isa. Sumunod naman si Deokchul sa payo ni Hainam at pumunta
sa photo studio. Nagpakuha rin siya ng sarili niyang larawan para sa kanyang libing. Dahil sa kanyang sakit, pinili niyang itago ito sa kanyang pamilya. Dali-daling pumunta si Chairok sa bahay ni Deokchul, ngunit wala pa ito. Ang pamilya ay masayang nagtitipon-tipon para ipagdiwang ang kaarawan ng bunsong anak. Nakilala na ng dalawang anak na lalaki si Chairok. Bumalik din si Deokchul sa sandaling ito. Nagsinungaling si Chairok na dumating siya para kausapin si Deokchul. Simula bukas, magtuturo ako sa iyo ng karagdagang 30 minuto. Sinasabi ko sa iyo na tandaan na pumunta ng maaga sa studio. Nang kumakain, tinanong ni Iran si Chairok kung paano sumayaw ang kanyang biyenan. Kinindatan ng mga anak ni Deokchul si Chairok. Sa kanilang paningin, matanda na ang kanilang ama at tiyak na hindi magaling sumayaw. Buong pagmamalaki namang sinabi ni Chairok, ngayon ang unang pagkakataon na nagtanghal siya sa harap ng lahat. Pinuri rin siya ng mga profesional na mananayaw. Nagulat ang lahat para palakasin ang loob ng kanilang ama. Itinago nila ang kanyang sikreto. Paano pa rin siya hindi magiging masaya? Matapos, ihatid ni Deokchul si Chairok sa istasyon ng bus. Ayaw pa rin umalis ni Chairok. Pag-uwi niya, naalaala niya ang lahat ng kakaibang kilos ni Deokchul, tulad ng pagbabayad at pagkalimot sa kanyang mga gamit, at nawawala pa sa aquarium. Ang lahat ng mga pag-ugaling ito ay magkakaugnay, at ang lahat ay dahil kay Deokchul na may Alzheimer's disease. Pagdating ng isa pang magandang araw, dumating si Eunho sa istasyon ng radyo, ngunit mukhang hindi madali ang trabaho rito. Hindi pa nakagawa si Eunho ng trabahong nangangailangan ng pagtawag, at hindi niya alam ang maraming pangunahing termino upang maunawaan kung ano ang sinasabi ng kabilang partido. Lahat ng nasa silid ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Dumating si Deokchul sa studio at nagsimula rin sa isang bagong araw. Pinipigilan ni Chairok ang kanyang sarili na para bang wala siyang alam tungkol sa sakit ni Deokchul. Tulad pa rin ng dati ang pagtrato niya kay Deokchul, ngunit hindi niya maiiwasan ang pagkawala ng kanyang pagtuon. Pumunta si Deokchul kay Seungju at sinabi ang kanyang iniisip. Gusto niyang sumama sa performance, hindi para magtanghal, kundi para manood. Sinabi ni Chairok na ang panonood ay isang uri din ng pag-aaral. Madali namang pumayag si Seungju at pumayag pa nga na payagan si Deokchul na sumali sa performance upang magkaroon ito ng motibasyon sa pag-aaral. Masaya itong umuwi at mas pinasigla ang kanyang pagsasanay. Bigla namang nagkaroon ng interes si Seungju kay Deokchul. Nakita niya ang matinding pagkahilig nito sa ballet. Umaasa rin si Seungju na sa oras ng pagsasayaw ng ballet ay makakapag-relax siya at masisiyahan sa kapayapaan na hatid ng ballet nang walang anumang alalahanin. Gusto ring sabihin ni Chairok ang sikreto ni Deokchul kay ang magkasintahan sa wakas ay hindi nagsalita natapos ang sesyon ng pagsasanay. Maingat na inalala ni Shim Deokchul ang mga nangyari ngayong araw. Inimbitahan din niya ang dalawa na pumunta sa pampublikong paliguan. Ngayon, si Shim Deokchul at Lee Chairok ay parang lolo at apo. Tinulungan ni Lee Chairok si Shim Deokchul na kuskusin ang kanyang likod at nakaramdam siya ng tunay na emosyon. Kaya ba ng relasyon niya at ng kanyang ama na unti-unting bumuti? Ang mga alaala ni Lee Chairok at ng kanyang ama, bukod sa pagsasanay, ay kinasusuklaman niya ang kanyang ama, ngunit madalas na naalala ito. Naalala ni Shim Deokchul ang kanyang sarili at ang kanyang ama sa paliguan, tinitingnan ang likod ng kanyang ama na unti-unting tumatanda. Napagtanto lang ni Shim Deokchul na matanda na ang kanyang ama. Nang kinuskus niya ang likod ng kanyang ama, ang dating malapad na balikat. Ngayon ay payat na siya. Ang biglaang paghingi ng tawad ng kanyang ama ay nagpaliwanag din sa kanya na alam ng kanyang ama sa lahat ng oras. Laging pinagsisisihan ni Shim Deokchul na hindi niya natupad ang kanyang pangarap na maging isang balerina. Sa katunayan, ito rin ang pinagsisisihan ng kanyang ama. Kaya sa sandaling iyon, ang isang paghingi ng tawad, pakiramdam niya ay lahat ng bagay ay nabitawan na. Kaya nais niyang ang relasyon ng ama at anak sa pagitan ni Lee Chairok ay unti-unting bumuti. Ngunit ang ama ni Lee Chairok ay hindi pa rin humingi ng tawad. Nang lumabas sila, may mahinang pag-ulan ng niebe sa kalangitan. Masayang-masaya si Shim Deokchul na parang bata. Dati, hindi niya gusto ang niebe. Kapag umuulan ng niebe, kailangan niyang linisin ito. Kapag nagde-deliver ng sulat, maaari siyang madulas at matumba kung hindi siya maingat. Ngunit ngayon ay mas gusto na niya ang niebe. Nagpaalam din siya at si Lee Chairok, ngunit tahimik pa rin itong sumunod sa kanya. Inihatid si Shim Deokchul hanggang sa kanyang bahay. Sa saang daan, nag-aalangan pa rin ang matanda, hindi alam kung aling daan ang tatahakin. Sumunod si Lee Chairok sa likod, at nang makita niyang ligtas na nakauwi ang matanda, ay saka lamang siya umalis ng panatag. Hindi sinabi ni Lee Chairok ang tungkol dito sa pamilya ng matanda. Sinabi lamang niya sa isang kaibigan ang tungkol sa sakit na Alzheimer ni Shim Deokchul. Sinabi ng kanyang kaibigan na parang naglalaro ng soccer. Si Shim Deokchul ang forward, at si Lee Chairok ang goalkeeper. Hayaan si Shim Deokchul na gawin ang lahat ng bagay sa harap. Kailangan lamang suportahan ng goalkeeper ang forward mula sa likod. Sapat na ang magtiwala sa kanyang forward. Pagdating niya sa bahay, nagsimula siyang mag-ensayo para sa pagsusulit bukas. Nag-alala si Choi Hainam para sa kanyang anak na babae. Kinaumagahan, gumawa siya ng maraming alak at dinala sa bahay ng kanyang manugang. Palagi niyang iniisip na dahil abala ang kanyang manugang sa labas para sa eleksyon, kaya hindi sila nagkaanak. Ang totoo ay dahil hindi siya makapagbuntis. Iyon ang dahilan kung bakit pumasok ang kanyang manugang sa politika. Ginamit ang pag-aaral sa kolehiyo upang lokohin ang sarili. Ang totoo ay mas malungkot siya kaysa kanino man. Nagpa siya si Shim Sung-sa na sumuko. Ang kanilang pag-asa na magkaanak ay lalong nagiging mahina. Naghihintay pa rin si Lee Chairok sa practice room para sa klase ni Shim Deokchul.
Nag-alala siya at nagplano siyang sunduin si Shim Deokchul. Sa sandaling ito, dumating din si Shim Deokchul, ngunit nakaupo sa dressing room. Palagi niyang nararamdaman na mayroon pa siyang hindi natapos. Nang tingnan niya ang notebook, napagtanto niya ngayon ang araw ng kanyang follow-up check-up sa ospital. Dali-daling lumabas si Shim Deokchul mula sa dressing room. Nagsinungaling sa kanyang asawa na sumasakit ang kanyang ulo at kailangang pumunta sa ospital upang kumuha ng gamot para kay Choi Hanam. Gusto rin ni Lee Chae-rok na sumama sa kanya, ngunit tinawag siya ng guro. Ngayon ang araw ng kanyang recovery test. Nagmadali si Shim Deokchul sa ospital. Sinabi sa kanya ng doktor na lumalala ang kanyang kondisyon. Kahit na itinatala niya ang lahat araw-araw, posible na makalimutan niya ang lahat sa hinaharap. Sinabihan siyang ipaalam sa kanyang pamilya. Sinubukan ng doktor na bigyan siya ng pagsusulit, ngunit wala na siyang gana. Kasalukuyang lumalabo ang kanyang mga alaala. Ngayong bumubuti na ang lahat, nagawa niyang buong tapang na matutong sumayaw ng ballet at namuhay ng masaya ang buong pamilya. Ayaw kalimutan ni Shim Deokchul ito. Natapos na rin ang pagsusulit, hindi pa rin siya bumalik sa studio. Tinawagan ni Lee Chae-rok si Choi Hanam at doon niya lang nalaman na niloko siya ni Shim Deokchul. Nag-alala siya, ibinaba ang telepono at dali-daling lumabas para hanapin si Shim Deokchul. Pagkalabas ni Shim Deokchul sa ospital, bigla siyang nakalimutan kung bakit siya naroroon. Parang nagyelo siya, hindi naglakas loob na humakbang kahit isang hakbang. Nakita siya ni Yang Ho-byum at ng kanyang mga kaibigan. Sa sandaling ito, hindi na nakikilala ni Shim Deokchul si Yang Ho-byum. Patuloy siyang nagbubulungan ng kanyang pangalan at pangalan ng kanyang mga kamag-anak. Tinago ni Yang Ho-byum ang notebook sa kamay ni Shim Deokchul. Hinanap ng iba sa kanyang bulsa kung may makitang kapakipakinabang na impormasyon. Nakita ni Yang Ho-byum sa notebook na nakasulat doon na may Alzheimer si Shim Deokchul. Gulat siyang tumingin kay Shim Deokchul nang biglang dumating si Lee Chae-rok. Akala niya ay binubuli ni Yang Ho-byum si Shim Deokchul. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ginawa si Yang Ho-byum at umalis kaagad. Hindi na nakikilala ni Shim Deokchul si Lee Chae-rok ngayon. Naalala ni Lee Chae-rok na nakasulat sa notebook na nakita ni Shim Deokchul si Lee Chae-rok na sumasayaw ng ballet. Sa sandaling ito, may mga butil ng nyebe na bumabagsak mula sa kalangitan. Sumasayaw si Lee Chae-rok ng ballet sa nyebe, buong tapang na sinisikap na tulungan si Shim Deokchul na alalahanin. Lumingon si Yang Ho-byum at nakita ang eksenang ito. Kaya pala sa unang pagkakataon, ang paglabas ni Shim Deokchul sa dance room ay dahil din sa biglaang pagbabalik ng kanyang alaala. Hindi niya alam kung bakit siya naroroon, ngunit pagkakita kay Lee Chae-rok na sumasayaw, unti-unting bumalik ang kanyang alaala at naging alerto siya. Kaya naman, determinado siyang matuto ng ballet para sa kanyang sarili at para na rin sa kanyang sakit. Sa wakas ay nakilala niya si Lee Chae-rok na tinatawag ang kanyang pangalan. Alam niya ito, ngunit sinadya niyang tanungin kung bakit hindi niya siya nakilala kanina. Itinanggi ni Shim Deokchul, sinabing hindi naman niya hindi nakilala si Lee Chae-rok kanina. Nagulat lang siya. Alam ni Lee Chae-rok na itinatago niya ang kanyang sakit at ayaw na niyang magtanong pa. Sinabi niya na gusto niyang pumunta sa bahay ni Shim Deokchul para maghapunan. Ginrab ang pagkakataong ihatid si Shim Deokchul pa uwi. Pagdating nila sa bahay ay nakasalubong nila ang bunsong anak na lalaki na bumalik upang kumuha ng kanyang jacket. Malapit nang umalis ang bunsong anak na lalaki para sa isang mahabang biyahe upang i-shoot ang kanyang dokumentaryo. Nang marinig ni Lee Chae-rok na matagal na aalis ang bunsong anak, sinabi niya ang nangyari ngayong araw at ang sikreto sa notebook na may Alzheimer si Shim Deokchul. Hindi naniwala ang bunsong anak. Nahulog ang sigarilyo mula sa kanyang mga daliri. Agad na tinawagan ng bunsong anak si Shim Sung-san. Tinanong kung sasabihin ba niya kay Shim Eun-ho kung magkasakit siya. Agad na sumagot si Shim Sung-san na hindi dahil palaging nagpapanggap ang mga magulang na hindi sila nasasaktan o napapagod. Ayaw nilang mag-alala ang kanilang mga anak. Biglang naintindihan ng kapatid ang ginagawa ng kanyang ama. Sa hapagkainan, sinabi ng anak na ang kanyang ama, si Shim Deokchul, ang gaganap na pangunahing karakter sa kanyang dokumentaryo. Isang matanda na mahigit 70 taong gulang na natutong sumayaw ng ballet, talagang kakaibang kwento. Naunawaan din ni Lee Chae-rok ang intensyon ng kausap. Sa tabi niya, hinikayat niya si Shim Deokchul na makakatulong ang paggawa ng pelikula upang magkaroon siya ng higit na motibasyon sa pag-aaral ng ballet. Nakita niyang labis na hinikayat ni Lee Chae-rok si Shim Deokchul, kaya pumayag din si Shim Deokchul sa kahilingan ng kanyang anak. Nagtagumpay ang plano ng dalawa. Samantala, si Choi Hanam, bagaman sa bibig ay ayaw, sa totoo lang ay personal na naghanda ng maskara para kay Shim Deokchul, lihim na sinusuportahan ang kanyang asawa at anak. Pagkaalis sa bahay ni Shim Deokchul, hinanap ni Lee Chae-rok si Yang Ho-byum upang humingi ng tawad sa pagkalito kanina. At sinabi din niya ang kalagayan ni Shim Deokchul. Kung sa susunod na makita ni Yang Ho-byum ang matanda sa daan, kahit anong mangyari ay dapat niyang kontakin si Lee Chae-rok. Kinaumagahan, dinala ng bunsong anak ang kanyang kagamitan pauwi. Sa maikling panahon, mananatili siya sa tabi ng kanyang ama ng 24 oras. Kinukuhanan ng video ang isang araw ni Shim Deokchul. Lihim na sinilip ng bunsong anak ang notebook ng kanyang ama. Nalaman niya na matagal na palang alam ng kanyang ama ang kanyang kalagayan. Matapos matuto ng ballet, araw-araw ay isinusulat niya ang kanyang nararamdaman sa pag-aaral ng sayaw. Hindi napigilan ng bunsong anak ang kanyang luha. Hindi niya alam kung magpapatuloy pa ba ang kanyang ama sa pagbabalet at tutuparin ang kanyang pangarap. Magkasamang pumasok sa trabaho sina Shim Sung-san at ang kanyang asawa. Naalala niya ang tawag
ng kanyang kapatid kahapon at mayroon pa rin siyang agam-agam. Tinawagan niya ang kanyang ina upang tanungin ang sitwasyon ng kanyang kapatid kamakailan. Nang malaman niyang gustong gawing pangunahing karakter ang kanilang ama sa isang dokumentaryo, labis na nagalit si Shim Sung-san at pinutol ang tawag. Ang pag-unlad ng pamilya ay kabaligtaran sa kanyang inaasahan. Nasa radio room si Shim Yun-ho, naririnig ang kanyang lolo na nagpapalakas ng loob sa kanya at nagpatugtog pa ng kanta para sa kanya. Kasabay ng magandang melodya, inisip ni Shim Yun-ho ang panahong siya ay nalulumbay kamakailan. Labis siyang naantig sa paghihikayat ng kanyang lolo na hindi niya napigilang lumuha. At natapos na rin ni Shim Deok-chul ang kanta na inialay sa kanyang apo. Maghanda upang pumunta sa set kasama ang bunsong anak. Si Lee Chae-rok at Shim Deok-chul ay nagsasanay sa isang tabi. Kinukuhanan ng bunsong anak ang lahat. Mas masipag si Shim Deok-chul sa pag-ensayo kamakailan. Ngayon ay kaya na niyang gawin ang mas mahihirap na galaw nang hindi gumagamit ng tulong. Nakita ng anak kung gaano kasipag ang kanyang ama sa pag-aaral ng ballet. Maingat na ginagawa ang bawat galaw. Binati din niya ang kanyang ama. Sa edad na ito, muli niyang tinupad ang kanyang hindi natapos na pangarap. Matapos ang sesyon ng pagsasanay, naghapunan silang dalawa. Sinabi ni Shim Deok-chul kay Lee Chae-rok na siguraduhin niyang makipag-ugnayan sa kanyang ama. Sa sandaling ito, ang sakit lamang ni Shim Deok-chul ang nasa isip niya. Nagpa siya si Lee Chae-rok na sa hapon ay dagdagan ang oras ng pagsasanay para kay Shim Deok-chul. Talaga namang nais niyang mapabilis ang pag-alis ni Shim Deok-chul ayon sa plano. Umaasa siyang makakatulong ang ballet sa kondisyon ng kanyang sakit. Ngunit umaasa si Shim Deok-chul na magsisimula bukas dahil may appointment siya ngayong hapon. Nag-aalala si Lee Chae-rok na maligaw muli si Shim Deok-chul, kaya lihim niyang in-install ang sa telepono nito upang subaybayan ang lokasyon ng matanda. Bumili siya ng regalo, umupo sa sofa sa bakuran, at nang makabalik ang bunsong anak ay agad niyang ibinigay ang regalo. Ito ay isang bagong peres ng tsinelas. Alam niya na ayaw hubarin ng kanyang anak ang mga tsinelas na iyon at tiyak na may dahilan. Ngunit nang makita niya ang lumang pares ng tsinelas na suot ng kanyang anak sa buong taon, labis siyang nakaramdam ng pagkasisi bilang isang ama. Nang makita ng anak ang bagong tsinelas na binili ng kanyang ama para sa kanya, sinabi niya ang dahilan kung bakit niya patuloy na isinusuot ang mga ito. Hindi niya kailanman makakalimutan ang pakiramdam sa operating table na hindi niya nailigtas ang pasyente. Nasa harapan niya ang pasyente na idineklara ng patay, ngunit mayroon pa ring init ang kanyang tsinelas. Ang pakiramdam na iyon ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan ay ang pakiramdam na ayaw niyang kalimutan at hindi siya maglakas loob na kalimutan. Pagdating ng hapunan, naghanda ang ina ng isang mesa ng isdang tamban para sa kanyang anak, umaasang makapag-asawa na ito kaagad. Gusto niyang sumagot na ang paghahanap ng asawa at ang isdang tamban ay walang kinalaman sa isa't isa. Lihim na sinabi ng kanyang ama sa tabi niya, sa bahay na ito, ang sikreto ng kaligayahan ay anumang sabihin ng asawa ay tama. Sa kabilang banda, lalong naging abala si Shim Sung-san. Ang mag-ina na lamang ang kumakain sa bahay. Tinanong ni Kim Ai-ran ang kanyang anak na babae tungkol sa kanyang trabaho sa istasyon ng radyo. Hindi pa rin alam ni Shim Yun-ho kung ano ang gusto niya. Nakakaramdam lamang siya ng interes sa bahaging ito ng trabaho. Ang pagpasok doon ay parang pagpasok sa ibang mundo, kung saan maaari nating marinig ang mga kwento ng ibang tao at hikayatin ang mga estranghero. Sa tingin niya ay napakahalaga ng lahat, kaya gusto niyang ibigay ang kanyang buong puso at ayaw niyang magkaroon ng anumang pagkakamali sa paggawa ng trabahong ito. Sa dance studio, dahil ipinakita ni Ki Seung-jo kay Shim Deok-chul ang ballet troupe noon, sumang-ayon siya sa kahilingan ni Jae-hee na maging tagapagturo sa loob ng isang araw. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa pananaw ni Jae-hee kay Ki Seung-jo. Noon, si Lee Chae-rok lang ang estudyante niya, kaya nag-aalala pa rin si Jae-hee kung kaya niyang gampanan ang trabaho bilang tagapagturo sa dance troupe. Sa ngayon, mukhang mahusay ang kanyang pag-angkop at lubos niyang kayang gampanan ang trabahong ito. Pagka-uwi ni Lee Chae-rok, naalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Shim Deok-chul noon, bago ako pumikit ng tuluyan, sana ay makalipad ako ng mataas. Mayroon ding sariling paraan si Lee Chae-rok. Kinabukasan, nagsimulang magsanay si Shim Deok-chul sa pagsasayaw. Napakahigpit ni Lee Chae-rok. Sa bawat maliit na pagkakamali ni Shim Deok-chul, nagagalit si Lee Chae-rok. Hindi na matiis ng bunsong anak na nasa tabi niya ang kanyang nakikita. Ngunit nanatili si Lee Chae-rok sa kanyang paraan. Sinuri niya kung bakit nagkasakit si Shim Deok-chul, ngunit hindi niya sinabi sa pamilya. Sa halip, nag-aral siya ng ballet dahil ayaw niyang sumuko. Kaya naman, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si Shim Deok-chul na matupad ang kanyang pangarap sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng pahinga, nakaupo si Shim Deok-chul sa silid na tulala. Inanyayahan siya ni Lee Chae-rok na kumain ng tanghalian, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, nag-iisa siyang pumunta sa orthopedic clinic. Sa umaga, mataas ang intensity ng kanyang pagsasanay, kaya malapit nang bumigay ang kanyang katawan. Muling nagkaroon siya ng pagdududa sa sarili. Sobra ba ang hinihingi niya o nagpapabagal lang ba siya? Hindi niya gusto ang oras at pagsisikap ni Lee Chae-rok sa pagtuturo sa kanya. Pinayuhan din siya ng doktor na sumuko dahil kung susuko siya ng maaga ay hindi na siya magkakaroon ng sakit ng ulo at hindi
hindi na kailangang mag-isip ng labis. Nalugmok siya sa pag-iisip, talaga bang gusto niyang sumuko? Sa panahon ng tanghalian, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa studio ang senior ni Lee Chae-rok. Ngayon, siya ay isang napakasikat na mananayaw. Nang makita ni Inguk si Shim Deok-chul, napabuntong hininga siya at sinabing, narinig ko na matagal na itinuturing ng Korea ang pag-aaral ng ballet bilang isang libangan. Mukhang totoo nga ito. Nakita ni Lee Chae-rok ang malungkot na hitsura ni Shim Deok-chul at sinabi kay Inguk, hindi siya nag-aaral ng ballet dahil lang sa gusto niya. Napakahirap din ng kanyang landas sa ballet. Sa simpleng pagsusuot ng sapatos, walang sinuman ang madali. Ginugol ni Shim Deok-chul ang kanyang buong buhay sa pag-aaral. Ang mga salitang ito ni Lee Chae-rok ay nagpanganga kay Inguk at tanging ang pagpapalakas ng loob na lamang kay Shim Deok-chul ang kaya niyang gawin. Pagkatapos ng insidente, nakita niyang muling nagsimulang magtala si Shim Deok-chul. Tinanong niya kung bakit hindi siya sumagot kanina, gayong malinaw na malungkot din siya. Ngunit ipinahayag ni Shim Deok-chul na anuman ang sabihin ng iba, ang kanyang pagmamahal sa ballet ay hindi magbabago kailanman. Mas lalo siyang naging kumpiyansa sa kanyang sarili sa pag-aaral ng ballet. Upang matulungan si Shim Deok-chul na matupad ang kanyang hiling, nakipag-usap si Lee Chae-rok sa guro upang makasali si Shim Deok-chul sa kompetisyon. Inakala niya na ang paraan ng pag-iisip ni Lee Chae-rok. Sa kabilang banda, ang pag-iisip ni Lee Chae-rok ay palaging isang ilusyon. Hindi sapat ang kakayahan ni Shim Deok-chul upang makasali sa kompetisyon. Sa halip, masyadong pinagtuunan ng pansin ni Lee Chae-rok si Shim Deok-chul kamakailan na nakalimutan niya ang gusto niyang gawin. Nais ni Lee Chae-rok na maging isang top dancer, tulad ng kanyang senior na si Inguk. Galit si Ki Seung-jo sa maluwag na ugali ni Lee Chae-rok, ngunit patuloy na iginiit ni Lee Chae-rok. Pumayag din si Ki Seung-jo na payagan si Shim Deok-chul na lumahok sa kompetisyon. Kailangan niyang pumasa sa audition at umasa sa kanyang sariling kakayahan. Nang marinig ni Shim Deok-chul na makakasali siya sa kompetisyon, labis siyang natuwa. Ang kanyang sigasig sa pag-aaral ng ballet ay lalong tumindi, ngunit kasabay nito. Kasalukuyan, lalong lumalala ang kanyang memorya. Nang bumili siya ng kape, nakalimutan din niya kung ano ang una niyang inorder. Dumating ang ama ni Lee Chae-rok mula Daecheon sa Seoul upang bisitahin ang kanyang anak. Pagbalik ni Lee Chae-rok sa bahay, nagulat siya nang makita ang figura ng kanyang ama. Nakahanda na rin ang hapunan. Tinanong ni Lee Chae-rok ang kanyang ama kung kailan sila huling nagpunta sa pampublikong paliguan. Sumagot si Shim Sung-gwan na 4 na taong gulang pa lang si Lee Chae-rok nang pumunta sila. Napanatag si Lee Chae-rok sa oras na ito na kinukumpirma na mayroon siyang normal na relasyon sa kanyang ama. Nagkasundo ang mag-ama na sa susunod ay magkasama silang maliligo. Pagkatapos ng hapunan, sinabi din ni Lee Chae-rok sa kanyang ama na matulog sa kanila ng isang gabi. Pagka-uwi ni Shim Deok-chul, isinulat niya ang lahat sa kanyang notebook. Sinabi ng bunsong anak ang kanyang saloobin kay Shim Deok-chul. Ang bunsong anak ay laging iniisip na ang kanyang ama ay gumanap bilang isang talunan sa buong buhay niya, maging para sa pamilya o sa trabaho. Ngunit sa mga araw na ito, nakita niya ang ibang bahagi ng kanyang ama. Ayaw niyang tanggapin ang pagkatalo at hindi siya sumusuko kailanman. Labis na naantig ang bunsong anak at hinikayat din niya si Shim Deok-chul. Ngayong gabi ay magiging gabi na walang tulog para kina Lee Chae-rok at ng kanyang ama. Kinaumagahan, ayaw nang bumalik ni No Young-il sa Daecheon, ngunit lumitaw siya sa billiard room na madalas puntahan ni Yang Ho-byung. Nalaman niya mula sa isang kaibigan na ang nakaraang sugat sa binti ni Lee Chae-rok ay kagagawa ni Yang Ho-byung. Sa kabilang banda, ngayon ay gustong dalhin ni Lee Chae-rok si Shim Deok-chul sa presentasyon ng pagtatanghal. Matagal sa banyo si Shim Deok-chul at hindi pa rin lumalabas. Patuloy siyang yumuyuko at nang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Lee Chae-rok, nakilala pa rin niya ito. Kasabay nito, mula sa mga mata ni Lee Chae-rok, nalaman niya na matagal nang alam ni Lee Chae-rok ang kanyang sikreto. Nangako si Lee Chae-rok na hindi niya sasabihin ang sikretong ito sa guro at direkta niyang sinabi kay Shim Deok-chul na alam na rin ng kanyang bunsong anak ang tungkol dito at sumang-ayon din kay Lee Chae-rok na magkunwari na walang alam. Si Shim Deok-chul ay parang nawala ng kaluluwa habang pauwi at muntik na siyang masagasaan ng kotse. Gaya ng nabanggit sa itaas, ang ama ni Lee Chae-rok, matapos ihatid ang kanyang anak sa studio, ay hindi bumalik sa Daecheon, ngunit sa halip ay pumunta sa billiard room na madalas puntahan ni Yang Ho-byung. Humingi rin ng tawad si No Young-il kay Yang Ho-byung. Lahat ay kasalanan niya, ngunit inakala ni Yang Ho-byung na hinanap siya ni No Young-il dahil kay Lee Chae-rok. Sa katunayan, walang sinserong paghingi ng tawad. Hindi niya tatanggapin ang malamig na paghingi ng tawad na ito. Lumabas na, sa simula, natuklasan ni Shim Sung-gwan na may problema sa tuhod si Yang Ho-byung, kaya hindi niya ito isinama sa laro. Ngunit ang laban na ito ang magdedetermina kung magiging profesional na atleta si Yang Ho-byung. Iyon ang pangarap ni Yang Ho-byung. Galing siya sa mahirap na pamilya at ginamit ang pera mula sa siguro sa aksidente ng kanyang ama. Determinado siyang ipakita ang kanyang pagkahilig sa larangan para lamang maging isang profesional na atleta balang araw at makatanggap ng taunang sahod para sa kanyang ina. Ang taong laging sumasalungat sa paglalaro ng soccer ay nagkaroon ng mas magandang buhay. Ngunit bilang isang coach, mayroon ding sariling mga pagsasaalang-alang si No Young-il. Ayaw niyang magdulot ng permanenteng pinsala sa tuhod ni Yang Ho-byung dahil sa laban na iyon. Kung mangyari
iyon, kailangan nang umalis ni Yang Ho-byum sa larangan. Ngunit ang sumunod na pangyayari ay nakakagulat. Nakulong ang coach dahil sa pagpaparusa sa mga estudyante. Sumuko na rin si Yang Ho-byum sa soccer. Sa wakas, sinabi ni No Yeong-il ang bagay na laging hinihintay ni Yang Ho-byum. Napakatalino mo sa soccer. Hindi pa huli ang lahat para magsimula ngayon. Niyakap ni Yang Ho-byum ang pag-iyak. Sa wakas, natanggap niya ang pagkilala ni No Yeong-il. Ngunit alam ni Yang Ho-byum na masyado na siyang nag-aksaya ng oras. Matapos umalis si Lee Chae-rok sa bahay ni Shim Deok-chul, matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya siyang sabihan si Shim Deok-chul na isuko ang ballet. Nag-aalala siya na mahirapan si Shim Deok-chul na alagaan ang kanyang sarili. Pagkasabi nito, umalis kaagad siya. Iniwan si Shim Deok-chul na nakatayo doon na tulala. Kinaumagahan, hindi dumating si Shim Deok-chul sa studio. Medyo nalungkot din si Lee Chae-rok. Nagpasya rin siya ng husto upang payuhan si Shim Deok-chul na isuko ang ballet. Napansin ni Ki Seung-joo na hindi dumating si Shim Deok-chul sa pagsasanay. Nanatiling tahimik si Lee Chae-rok tungkol dito. Hindi gaanong nagsasalita. Nais ni Ki Seung-joo na pag-usapan ang ilang detalye tungkol sa paglahok sa kompetisyon, ngunit hindi nakatutok si Lee Chae-rok. Hindi siya interesado sa pagtalakay habang nasa bahay si Shim Deok-chul. Naghanda ang bunsong anak para sa pagkuha ng video. Tinanong ang kanyang ama kung bakit hindi ito pumunta sa studio ngayon. Nagsinungaling siya na tumutulo ang kisam ng studio at ginagawa, kaya hindi siya makakapunta sa pagsasanay sa ballet sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang anak sa kanyang lihim na base para mag-ensayo. Magkasama silang tumakbo ng mag-ama. Bihira mag-ensayo ang bunsong anak at unti-unti ay hindi na nakasabay. Pinag-usapan ni na Shim Deok-chul, Ki Seung-joo at ng tagapamahala ng ballet troupe ang tungkol sa proseso ng pagtatanghal. Magkakaroon ng espesyal na programa sa pagtatanghal na ito. Pipiliin ang mga karapat-dapat na mananayaw sa pamamagitan ng proseso ng pagpili. Noong nakaraang taon ay isang mananayaw na nasa wheelchair, ngunit hindi pa rin napagdesisyonan kung sino ang gaganap sa pangunahing papel ngayong taon. Mayroon ng malakas na kandidato si Ki Seung-joo, walang iba kundi si Shim Deok-chul. Sa tanghalian, nagreklamo si Shim Sung-san kay Kim Ae-ran na napakaabala niya kamakailan, punong-puno ng trabaho. Walang sinuman sa kanyang pamilya ang nakikinig sa kanya. Gusto rin ng kanyang anak na babae na ipagpatuloy ang kanyang sariling interes. Pagkatapos ng tanghalian, hinila si Shim Sung-san ng kanyang subordinate dahil may nangyari sa kumpanya. Lubhang nalugi ang puhunan ng bangko. Pumasok si Shim Sung-san sa kanyang opisina, abala ang lahat at walang tigil. Sa sandaling ito, wala na siyang oras huminga. Lumipat ang eksena kay Omiran. Sinabi niya sa kanyang asawa na nagpasya siyang isuko ang pagkakaroon ng anak. Bagaman sinabi niya iyon, natural na gusto pa rin niyang maging isang ina. Sa puso'y di maitago ang lungkot. Naalala ng kanyang asawa ang kanilang kasal. Nangako siyang mamahalin siya hanggang sa pagtanda. Okay lang kahit walang anak, hindi ito makakaapekto sa relasyon nilang mag-asawa. Sapat na ang kanilang pagmamahalan. Bagaman hindi na pumupunta si Shim Deok-chul sa studio, araw-araw siyang nagkukunwari na pumupunta doon, lumalabas sa tamang oras. Sa araw na iyon, naghanda rin si Choi Hae-nam ng tanghalian para kay Shim Deok-chul at Lee Chae-rok. Pagkatapos, kasama niya ang bunsong anak sa labas para magpatingin sa doktor. Ngunit ang kanyang katawan ay normal at malusog. Masayang-masaya si Choi Hae-nam. Sa oras na ito, hindi siya maaaring magkasakit. Lumabas na alam na rin niya ang sikreto ni Shim Deok-chul. Nang sabihin ni Lee Chae-rok sa bunsong anak, narinig ni Choi Hae-nam ang lahat sa bakuran. Sinabihan niya ang kanyang anak na huwag mag-alala dahil maayos ang kanyang kalusugan at kayang-kaya niyang alagaan si Shim Deok-chul. Kasabay nito, pinayuhan din niya ang kanyang anak na huwag sabihin kina Shim Sung-san at Omiran. Maghintay hanggang si Shim Deok-chul mismo ang magsasabi. Ngayon, kailangan lang nilang tahimik na suportahan si Shim Deok-chul. Pumunta siya sa parke dala ang tanghalian na ginawa ng kanyang asawa para sa kanya at umupo siya sa upuan na tulala. Si Yang Ho-byum, na nag-ehersisyo sa parke, ay nakita siya at agad na nag-text kay Lee Chae-rok. Nakita ni Shim Deok-chul si Yang Ho-byum at inanyayahan siyang magtanghalian kasama niya. Natuwa rin siya na nagsimulang mag-ehersisyo si Yang Ho-byum. Ngunit si Yang Ho-byum, nararamdaman niyang hindi na kasing galing ang kanyang pisikal na kondisyon tulad ng dati at ang kanyang edad ay lampas na sa edad kung kailan siya maaaring maging isang profesional na manlalaro. Inaliw siya ni Shim Deok-chul na 70 taong gulang na rin siya at ang kanyang 23 taong gulang na edad ay naiinggit siya ng husto. Kaya naman, basta't handa siyang magsimula, tiyak na magagawa ni Yang Ho-byum. Sa studio, napansin ni Ki Seung-joo na ilang araw nang hindi pumupunta si Shim Deok-chul sa pagsasanay, kaya tinawagan niya ito at sinabing pumunta ito bukas. Si Shim Deok-chul, na naghahanda ng noodles sa bahay, ay biglang naalala na nawawala ang kanyang ballet shoes, kaya lumabas siya para bumili ng bago. Bumalik ang kanyang asawa at bunsong anak, at ang kaldero sa kalan ay tuyo na at wala ng tubig. Nasaog din ang kamay ni Choi Hae-nam dahil doon. Nang dumating si Shim Deok-chul, hindi niya sinasadyang makita ang kanyang anak na nagbubenda ng sugat ng kanyang asawa. Nang makita niya ang kaldero ng noodles sa kalan, naintindihan ni Shim Deok-chul na ang kanyang pagkakamali ang naging sanhi ng pinsala sa kanyang asawa. Dali-dali siyang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Nakita ng anak na sugatan ang kanyang ina, at lalong lumala ang sakit ng kanyang ama, kaya nakaramdam siya ng labis na kawalan ng pag-asa. Tinawagan niya si Shim Sung-san, ngunit sa oras na ito, abala ang kanyang nakatatandang kapatid sa kanyang trabaho sa kumpanya. Bago pa man siya makapagsalita ng ilang pangungusap, dali-dali
dali niyang ibinaba ang telepono at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa gabi. Tiningnan ni Shim Deok-chul ang kanyang bagong bili na sapatos sa pagsasayaw at inalala ang mga problemang idinulot niya sa kanyang pamilya at kay Lee Chae-rok sa mga nakaraang araw. Hindi alam ni Shim Deok-chul kung dapat pa siyang magpatuloy. Kinaumagahan, nagbihis siya ng maayos at lumabas. Pumunta siya sa nursing home kung saan nakatira ang isang matandang kaibigan at humingi ng payo doon. Pagkatapos, pumunta siya sa puntod ng matandang kaibigan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, nakatanggap si Lee Chae-rok ng opisyal na abiso para sa kompetisyon. Kailangan niyang pumunta sa ibang bansa upang lumahok sa kompetisyon pagkatapos ng isang buwan. Naghahanda din ang kanyang kaibigan para sa tryouts ng koponan, isinuko ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Umaasa siyang darating ang isang araw na muli siyang makakalabas sa football field. Kasabay nito, sinabi rin niya kay Lee Chae-rok na sa pagkakataong ito ay makakapaghanda na siya ng panatag para sa laban, hindi na muling mang-istorbo si Yang Ho-byung. Hindi naintindihan ni Lee Chae-rok ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Choi Hae-nam. Lumabas na si Choi Hae-nam habang nag-aayos ng gamit sa bahay, ay nakita ang larawan na inihanda ni Shim Deok-chul para sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya makontak si Shim Deok-chul. Mula kay Lee Chae-rok, nalaman niya na matagal nang hindi pumupunta si Shim Deok-chul sa studio. Ang pagbabago sa studio ay isa ring kasinungalingan. Dali-daling sinabihan ni Choi Hae-nam ang kanyang anak na lumabas at hanapin si Shim Deok-chul. Dali-daling naghiwa-hiwalay ang lahat, naghahanap sa mga lugar na madalas puntahan ni Shim Deok-chul. Nakalubog pa rin si Shim Sung-san sa kanyang trabaho. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Nanginginig na sinabi ng kanyang kapatid ang totoo tungkol sa sakit ng kanilang ama. Sa oras na ito, nasa harap pa rin ang puntod ng kanyang kaibigan si Shim Deok-chul. Habang tinitingnan ang kanyang mga lumang larawan sa balet, naalala ni Lee Chae-rok ang gihit api na nagkumpirma ng lokasyon ni Shim Deok-chul. Nagmadali ang lahat sa kanyang lokasyon. Si Shim Sung-san ang unang dumating at nakita ang kanyang ama na nakaupo sa tabi ng puntod. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Nang makita ni Shim Deok-chul ang kanyang panganay na anak, naintindihan din niya na hindi na niya matatago ang kanyang sakit. Niyakap ni Shim Sung-san ang kanyang ama. Para sa mga anak, kahit gaano pa katanda ang kanilang mga magulang, mananatili silang matatag tulad ng isang malaking bundok. Pauwi, nakasalubong din ni Shim Deok-chul si Lee Chae-rok. Dali-dali siyang bumaba ng kotse at sumayaw ng balet sa harap niya. Sa oras na ito, umuulan ng nyebe. Sumasayaw siya ng balet sa nyebe tulad ng isang paru-paro. Bawat galaw ay matatag, na nais patunayan kay Lee Chae-rok ang kanyang determinasyon na matuto ng balet. Sa likod, nakita ni Shim Sung-san ang kanyang ama na sumasayaw ng balet. Sinabi ni Shim Deok-chul kay Lee Chae-rok na araw-araw siyang nagsasanay dahil takot siyang makalimutan ang balet, kaya hindi siya naglakas loob na maging tamad kahit isang araw. Dahil ang katawan ay matatandaan. Naantig si Lee Chae-rok sa pagtityaga ni Shim Deok-chul at sumang-ayon na payagan siyang magpatuloy sa pag-aaral ng balet. Ibinaba ni Shim Sung-san si Shim Deok-chul. Nag-aalala ang mag-ina na naghihintay sa labas ng bahay. Kahit gaano pa man sinubukan ng bunsong anak na kumbinsihin ang kanyang ina, ayaw pa rin niyang makinig. Determinado siyang maghintay sa labas ng pinto para sa pagbalik ng kanyang asawa. Pagka-uwi niya, taos-puso siyang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Naalala ni Choi Hae-nam nang matagumpay na nagretiro si Shim Deok-chul. Nakasuot siya ng pulang jacket at naghintay sa harap ng post office. May hawak na bulaklak si Shim Deok-chul, kasama ang pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa kanyang matagumpay na pagretiro. Binati ni Choi Hae-nam ang kanyang asawa at sinabi ni Shim Deok-chul na sa loob ng 45 taong pagtatrabaho, karapat-dapat si Choi Hae-nam sa kalahati ng pagsisikap na ito. Kung wala ang suporta ng kanyang asawa, hindi siya makakarating sa dulo. Kaya ngayon, ang pangarap ni Shim Deok-chul sa balet ay nagdadala rin ng pag-asa ng kanyang asawa. Umaasa si Choi Hae-nam na hindi siya susuko at magpapatuloy sa balet. Pumayag din si Shim Deok-chul. Pinag-usapan ng mga anak sa kotse ang problema ng kanilang ama. Gusto ni Sung-san na magpalit ng malaking ospital para sa pagsusuri, ngunit tinanggihan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Agad na nagpulong ang tatlong anak. Ayaw maniwala ni Shim Sung-suk sa malupit na katotohanan na ito, kaya umiyak siya habang naghahanda upang hanapin ang kanilang ama, ngunit pinigilan siya ni Sung-san. Ngayon, ang tanging magagawa nila ay magkunwari na walang alam upang patuloy na matupad ng ama ang kanyang paboritong balet. Kung lalala ang kanyang kondisyon, aakuin ni na Sung-san at ng kanyang asawa ang responsibilidad na alagaan ang ama. Nagmungkahi rin sina Shim Sung-suk at ng kanyang asawa na kaya rin nilang alagaan ang ama dahil sa mas maluwag ang kanilang oras sa trabaho. Mas madali nilang maalagaan si Shim Deok-chul. Gustong sundin ng bunsong kapatid ang kagustuhan ng ina. Dahil nag-alok siya na alagaan si Shim Deok-chul ng mag-isa, naramdaman ni Shim Yun-ho na dapat nilang tanungin muna ang kanyang opinyon dahil ang lolo ang pangunahing sangkot sa usaping ito. Lahat ay natahimik at natapos ang pagpupulong ng pamilya. Sa gabing ito, walang sinuman sa pamilya ang makatulog. Tiningnan ni Shim Yun-ho ang susi ng kotse na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo at agad na tinawagan si Lee Chae-rok. Nagkita ang dalawa at humingi ng tawad si Lee Chae-rok kay Shim Yun-ho. Ngunit naunawaan din ni Shim Yun-ho na walang ginawang mali si Lee Chae-rok. Sa kabaliktaran, malinaw na si Shim Yun-ho ang paboritong apo ng kanyang lolo, ngunit hindi niya pinansin ang sakit nito at kahit may sakit pa ang lolo, kailangan pa rin itong alagaan siya. Inalo niya ang sarili na siya ay walang trabaho at walang direksyon. Salamat din sa kanya sa pag-aalaga sa kanya sa nakaraang panahon. Maagang gumising si Shim Deok-chul upang magsanay, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng nangyari kahapon upang hindi niya makalimutan. Sa parke, nakilala niya si Yang Ho-byung na tila sinasadya siyang hintayin. Tinanong niya si Yang Ho-byung kung nagsimula na ba itong maglaro ng football muli.
Naisip niya na hindi pa siya handa, ang iba't ibang pisikal na index ay hindi pa rin katulad ng sa kanyang ginintuang panahon. Sinabi ni Shim Deokchul kay Yang Hobyum, batay sa kanyang maraming taon ng karanasan, na hindi pa siya handa. Iminungkahi niya kay Yang Hobyum na mas mabuting magsimula habang nagsasanay at huwag nang ipagpaliban pa. Minsan, ang bulag na pagsulong ay maaaring maging mabuti. Tiningnan ni Yang Hobyum si Shim Deokchul, tila masaya siyang kausap ang matanda. Palaging nakakakuha ng malalim na insight si Yang Hobyum pagkatapos ng bawat pag-uusap. Bumalik si Shim Eun-ho sa broadcasting room. Naalala ang mensahe ng kanyang lolo sa radyo na nagpapalakas ng loob sa kanya. Gusto rin niyang gumawa ng isang bagay para sa kanya. Nakipag-usap si Shim Eun-ho sa host upang mag-iwan ng mensahe sa radyo at ibahagi ang kwento ng kanyang lolo sa lahat. Ipinagmamalaki niya na mayroon siyang lolong mananayaw ng ballet. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang bagay ng seryoso, naglalabas sila ng ningning at dahil sa kanyang lolo, naunawaan na ngayon ni Shim Eun-ho ang katotohanan ito. Pagkatapos makinig sa radyo, tila nagkaroon ng lakas si Shim Deokchul. Nag-aalalang tiningnan ni Choi Hainam ang kanyang kabiyak na papalabas ng pintuan, nagsasabi ng kung ano-ano, natatakot na baka mawala siya. Sa ballet studio, nagkasundo sina Lee Chae-rok at Shim Deokchul na bawat 20 minuto sa pag-uwi niya, magpapadala siya ng mensahe kay Lee Chae-rok hanggang sa makarating si Shim Deokchul sa bahay. Hindi mahalaga kay Lee Chae-rok kung maaalala siya ni Shim Deokchul sa hinaharap, ngunit hindi niya malilimutan si Shim Deokchul at hindi siya bibitaw. Tulad ng dati, patuloy siyang tuturuan ng ballet anumang oras. Hindi nakatulog si Shim Sung-san buong gabi, ngunit kinailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho kinabukasan. Sa opisina, pinagalitan pa siya ng presidente. Ang tagapamahala ng bangko ang makakatuklas ng problema sa pagkaubos ng budget at isisisi niya ang lahat kay Shim Sung-san. Walang magawa si Sung-san kundi tanggapin ang sisi. Araw-araw, si Shim Deokchul ay masipag na nagsasanay sa ballet studio. Pinupuri siya ni Lee Chae-rok dahil mahusay niyang natutunan ang mga pangunahing galaw at hindi siya bumababa sa kanyang kasanayan. Bukas na ang araw ng pagpili, kaya dinala ni Lee Chae-rok si Shim Deokchul sa lugar ng kompetisyon upang tingnan ang lugar at masanay dito. Masigasig niyang tinulungan si Shim Deokchul na markahan ang upuan ng hurado at ang lugar kung saan siya tatayo at sinabi pa sa kanya na subukan ang kanyang pagsasayaw. Sa panahon ng pahinga, nagsimula nang magbago ang hugis ng mga paa ni Shim Deokchul. Sinabi sa kanya ni Lee Chae-rok na ito ay simbolo ng isang mananayaw. Nagsimula na siyang maging isang tunay na mananayaw. Dati, palaging ginagamit ni Lee Chae-rok ang kanyang mga sirang sapatos sa ballet para palakasin ang kanyang loob upang matiyak na nagsasanay siya ng mabuti araw-araw. Walang nakakaintindi sa halaga ng oras tulad ni Shim Deokchul. Hindi niya alam kung gaano pa karaming oras ang natitira sa kanya para gawin ang mga bagay na gusto niya. Sa kanyang pag-uwi, nagpadala si Shim Deokchul ng mensahe kay Lee Chae-rok ayon sa kanilang napagkasunduan. Sa gabi, inayos niya ang kanyang mga tala at kasabay nito, naramdaman din niya na unti-unting lumalala ang kanyang kalagayan. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang mag-ehersisyo. Habang tumatakbo, naalala niya ang bawat detalye ng nangyari kahapon, pati na rin kung ano ang kinain niya para sa hapunan. Ngunit sa kabutihang palad, naaalala niya ang lahat ngayon. Pagbalik sa bahay, maganda ang kanyang pakiramdam at nakuha ang atensyon niya ng pahayagan sa mesa. Iniulat ng pahayagan na si Shim Sung-san ang nagtataguyod ng pagwaldas ng budget. Nakita rin ng asawa at mga anak ni Shim Sung-san ang balita tungkol sa kanya. Upang hindi mag-alala ang kanyang anak, inalo niya ito na ayos lang siya. Tinawagan ni Shim Deokchul ang kanyang anak, ngunit hindi pa rin niya ito makontak. Ang pangyayaring ito ay tulad ng isang bato na tumama sa kanyang puso. Bago ang seleksyon, determinado pa rin si Shim Deokchul na hanapin ang kanyang anak. Nagpunta siya sa tindahan at binili ang kanyang anak ng regalo isang pares ng guantes. Sa baseball na aalala niya kung gaano kalikot maglaro ng basketball si Shim Sung-san noong bata pa siya. Ngunit pinagalitan siya ng guro na wala siyang pangarap at wala siyang kinabukasan. Alam na alam ni Shim Deokchul na hindi totoo ang sinasabi ng guro tungkol sa kanyang anak at sinabi niya sa guro na maaaring subukan ng kanyang anak ang anumang gusto nito at tiyak na magtatagumpay ito. Sinabi niya kay Shim Sung-san na siya ay palaging magiging tagapagtanggol ng layunin ni Sung-san, kaya ang kailangan lang gawin ng kanyang anak ay buong tapang na ihagis ang bola pasulong. Siya ay palaging nasa likod upang suportahan siya. Sa lugar ng seleksyon, mayroon pang 1-0 minuto bago magsimula ang pagpili. Ngunit hindi pa rin dumarating si Shim Deokchul. Naghanap si Lee Chae-rok at ang bunsong anak sa paligid. Nagsimula na ang lahat ng mga kalahok na magtanghal nang biglang dumating si Shim Deokchul na nagmamadali. Tinapos din niya ang kanyang problema at ginamit ang lahat ng kanyang natutunan sa panahong ito para mapabilib ang mga hurado upang makakuha ng pinakamahusay na pagsusuri mula sa kanila. Tiningnan ni Shim Sung-san ang guantes ng basketball na ibinigay ng kanyang ama at sinabi sa kanyang asawa na matagal na siyang gustong magkaroon ng pares ng guantes sa baseball. Ngunit hindi pinahintulutan ng kanilang pinansyal na sitwasyon ang kanilang pamilya, kaya naman kailangan niyang maghintay. Kahit noong high school na siya, hindi pa rin siya nagkaroon ng pares ng guantes sa baseball na pinapangarap niya. Lubusan ng isinuko ni Shim Sung-san ang baseball. Ang baseball ay isang mamahaling sport at hindi niya kayang makita ang kanyang nakababatang kapatid at kapatid na babae.
Kinailangan nilang pulutin ang mga tira-tirang damit ng ibang tao. Nagtrabaho ang ina bilang katulong para kumita ng pera, para matupad niya ang kanyang pangarap. Bilang panganay na kapatid, hindi niya magawa iyon. Nang makita ni Kim Airan na malungkot ang kanyang asawa, pinasigla niya itong gawin ang gusto niya, na palagi niya itong susuportahan. Inanunsyo ang resulta ng audisyon at nanalo si Shim Deok-chul. Sa wakas ay nakakuha siya ng pagkakataon na tumayo sa entablado. Sa kabilang banda, pagkatapos pag-isipan, nagpa siya si Shim Sung-san na magbitiw at sinabi sa direktor na malinaw niyang ire-report ang usaping ito sa supervisory department. Iniwan ang direktor na galit na galit. Agad siyang tumalikod at umalis. Nagpunta siya para hanapin si Lee Chae-ro. Ikinalulungkot niya ang kanyang pagiging bastos noon at ipinahayag din ang kanyang pasasalamat kay Lee Chae-ro. Salamat sa kanya sa paghahanap kay Shim Deok-chul ng maligaw ito. Umalis na si Shim Sung-san sa entablado na hindi nababagay sa kanya. Nakamit din ni Shim Deok-chul ang bagong taas na nanalo sa audisyon. Nangangahulugan ito na hindi na siya makakapagsanay kasama si Lee Chae-ro sa hinaharap. Nag-aalala si Lee Chae-ro para kay Shim Deok-chul at tahimik lang na nakatayo sa isang tabi. Ayaw umalis. Nakita ng kaibigan ni Lee Chae-ro sa soccer club si Yang Ho-byung. Habang kumakain ng hapunan kasama si Lee Chae-ro, hindi sinasadyang nabanggit niya na hinanap na ni No Young-il si Yang Ho-byung. Kung gayon, hindi na kailangang magtago pa ng kaibigan at tapat na sinabi na humingi ng tawad si No Young-il. Nang marinig ni Yang Ho-byung ang paghingi ng tawad, natanggal ang buhol sa kanyang puso na matagal nang naroroon at bigla siyang nakaramdam ng mas malaking ginhawa. Ang tanging makakapaglabas sa buhol ay ang taong nagbuhol nito. Marahil tanging si No Young-il lang ang makakalutas sa sakit ng kalooban ni Yang Ho-byung. Tinanong ni Ki Seung-joo si Shim Deok-chul kung anong piyesa ang gusto niyang itanghal. Nanatili siyang matatag na gusto niyang itanghal ang paborito niyang piyesa, ang Is One Lake. Ngunit natatakot siyang baka hindi niya ito matapos dahil sa kakulangan niya sa lakas. Gusto ni Ki Seung-joo na magtulungan sina Shim Deok-chul at Lee Chae-ro sa entablado. Sa panahong ito, nakita niya kung gaano sila kahusay na sumusuporta sa isa't isa, at sa wakas ay naunawaan niya kung gaano pa siya kabata noon. Hindi niya nakita ang pagsisikap ng mga tao sa paligid niya, kabilang ang kanyang dating asawa, si Omiran. Sa halip na makipagtalo sa kanya, madalas siyang humingi ng tawad. Ibinahagi ni Ki Seung-joo ang kanyang iniisip kina Shim Deok-chul at Lee Chae-ro, ngunit tumanggi si Shim Deok-chul. Natatakot siyang baka maantala ng kanyang pangarap ang kompetisyon ni Lee Chae-ro. Gayunpaman, matatag din si Ki Seung-joo sa kanyang opinyon na sa pamamagitan ng pagtutulungan ay matatapos nila ang pagtatanghal ng pinakamahusay. Pinayuhan ni Lee Chae-ro si Shim Deok-chul na gusto niyang magtanghal kasama niya. Dahil dito, magkasama silang nagsisikap na magtanghal sa entablado. Lumipas ang panahon at papalapit na ang araw ng pagtatanghal. Ang lahat sa ballet troupe ay nakatanggap ng libreng imbitasyon. Gusto sanang ibigay ni Lee Chae-ro ang kanyang imbitasyon kay Shim Deok-chul. Sinabihan siyang dalhin ang kanyang pamilya. Pinaalalahanan siya ni Shim Deok-chul na mayroon ding gustong imbitahin si Lee Chae-ro na manood. Naiintindihan niya, kaya dinala ni Lee Chae-ro ang imbitasyon sa daetsyon at ibinigay ito sa kanyang ama, umaasang manonood ito. Ito ang unang pagkakataon na parang bata siyang nagpahayag ng kanyang inaasahan kay No Young-il. Binigyan ng ama si Lee Chae-ro ng pera, na sinabing ito ang utang niya rito. Humingi rin ng tawad si No Young-il kay Lee Chae-ro dahil hindi siya nakasama ng hinahabol ni Lee Chae-ro ang kanyang pangarap. Unti-unting nagkaayos ang relasyon ng mag-ama. Nakaraan na ang lahat, ibinigay ni Shim Deok-chul ang imbitasyon kina Choi Hae-nam at sa bunsong anak. Ipinost din niya ang larawan ng imbitasyon sa grupo ng pamilya. Sa wakas, malapit na siyang tumayo sa entablado. Bukas na ang araw ng kompetisyon at nag-aalala siya na baka hindi sapat ang kanyang lakas. Agad siyang inalo ni Lee Chae-ro na gawin lang ang karaniwan at ipaubaya ang iba pa sa kanya. Ito ang unang pagkakataon nilang dalawa sa entablado. Bago magsimula ang kompetisyon, mayroon pang kailangang gawin si Lee Chae-ro. Nakipagkita siya kay Yang Ho-byung at ginamit ang perang ibinigay ng kanyang ama para bilhan ito ng regalo. Binabati si Yang Ho-byung sa matagumpay na pagsali sa grupo. Kasama sa loob ang imbitasyon para sa Navillera Ballet Gala. Pag-uwi sa gabi, tulad ng dati, nagpadala si Shim Deok-chul ng mensahe kay Lee Chae-ro. Pagkatapos niyang matagumpay na maipadala, biglang kumurap-kurap ang ilaw ng poste sa harapan niya. Sa sandaling pagkawala ng ilaw ng poste, nawala rin ang kanyang kamalayan. Nakatulala siyang nakaupo sa harap mismo ng kanyang bahay. Nakita siya ng pulis na nagpapatrolya at pinahinto ang sasakyan sa harap ng gate. Nakita ni Choi Hae-nam ang sasakyan ng pulis at paglabas niya ay nakita niya si Shim Deok-chul na nakaupo sa harap ng pintuan. Nakilala niya ang kanyang asawa, ngunit hindi niya maalala ang numero ng bahay. Pagkapasok pa lang ng bahay, agad niyang ipinagtapat ang lahat sa kanyang asawa. Bagamat alam na niya ito noon pa man, ito ang unang pagkakataon na pinag-usapan niya ito sa kanya. Pagdating ng araw ng pagtatanghal, patuloy na tumunog ang kanyang alarm clock. Gaya ng dati, ginising siya ni Choi Hae-nam. Ang unang tanong niya paggising ay kung sino siya. Hindi na niya maalala ang kanyang asawa. Gulat na gulat ang kanyang asawa. Nang marinig ng bunsong anak ang ingay, dali-dali itong pumasok sa silid. Nalilito si Shim Deok-chul na tiningnan ang dalawang tao sa harap niya. Agad siyang dinala sa ospital. Pinayuhan siya ng doktor na dagdagan ang dosis ng gamot at higit sa lahat ay
dapat laging may kasamang maghihintay sa kanya. Matapos umalis ng kanyang mga magulang sa klinika, tinanong ng bunsong anak ang doktor kung labis ba ang pagtatanghal ni Shim Deokchul sa entablado sa harap ng madla. Mahigpit na ipinikit ng doktor ang kanyang bibig at walang sinabi, ngunit sa pamamagitan ng ekspresyon ng doktor, naunawaan ng anak na ito ay isang napakawalang silbing tanong. Nakita ang kanyang ama na nakatulala, nais ng anak na tawagan si Lee Chae-rok at kanselahin ang pagtatanghal. Ngunit pinigilan siya ni Choi Hae-nam at muling kinumpirma kay Shim Deokchul. Nararating ba niya kung ano ang kanyang ginawa? Hindi maalala ni Shim Deokchul ang anumang bagay. Nagpasya si Choi Hae-nam na dalhin siya sa studio, ang lugar na pinakapamilyar sa kanya, baka sakaling may maalala siya. Ang pangarap sa ballet na pinagsikapan ni Shim Deokchul na abutin, ayaw ni Choi Hae-nam na sumuko siya ng ganoon kadali. Sa kabilang banda, si Lee Chae-rok, na walang alam, ay naghahanda pa rin ng sorpresa para sa kanya. Naghanda siya ng bagong pares ng ballet shoes para kay Shim Deokchul at nagsulat din ng mga pagbati para sa kanya. Bago magsimula ang pagtatanghal, binisita rin niya ang kanyang ina. Sinabi sa kanya na manonood din ang kanyang ama ng kanyang pagtatanghal. Nagkaayos na ang relasyon ng mag-ama. Ilang tao ang pumunta sa studio. Si Shim Deokchul. Tila naalala ni Shim Deokchul na dati siyang nagsasanay ng ballet dito. Pinaalalahanan siya ng kanyang asawa na mahalagang araw ngayon para sa kanya, ngunit hindi niya naalala ang mga galaw na dati niyang sinasanay. Dahan-dahang lumapit si Shim Deokchul sa ballet bar. Nang hawakan niya ito, tila may naalala siyang kaunting alaala. Unti-unti niyang naalala si Lee Chae-rok na nagtuturo sa kanya ng ballet dito. Mabilis din na ipinakita sa kanya ng bunsong anak ang video ng kanyang pagsasayaw. Nang mapanood ni Shim Deokchul ang video, naalala niya si Lee Chae-rok at nakilala rin ang kanyang asawa at anak na lalaki. Naalala na ngayon ang araw ng pagtatanghal. Sa kasamaang palad, gaano man niya subukan, hindi pa rin niya maalala ang mga galaw ng ballet. Nang makita ang kanyang desperadong hitsura, iminungkahi din ni Choi Hae-nam na pumunta sila sa ballet troupe. Pumunta sa pagtatanghal upang personal niyang ipaliwanag sa lahat kung bakit hindi siya makadalo sa pagtatanghal. Kahit na talagang hindi siya makakadalo, si Shim Deokchul ang dapat magtapos ng lahat. Naghahanda pa rin ang mga miyembro para sa pagtatanghal. Nagpadala si Lee Chae-rok ng mensahe kay Shim Deokchul, sabik na naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa anak ni Shim Deokchul. Papunta na sila sa pagtatanghal. Ipinagtapat din ni Shim Deokchul ang kanyang kalagayan kay Ki Seung-jo at humingi ng tawad. Paulit-ulit na kinumpirma ni Ki Seung-jo kung hindi ba talaga makakatungtong sa entablado si Shim Deokchul para magtanghal. Nang marinig ito, nag-alinlangan siya ng kaunti. Bagamat hindi niya maalala ang mga galaw na itinuro ni Lee Chae-rok, hindi niya lubusang nalimutan. Umaasa rin siyang makikipagtulungan kay Lee Chae-rok sa pagkakataong ito upang matapos ang pagtatanghal sa entablado. Napakayabang niya, ngunit kulang siya sa lakas, ngunit kailangan pa ring magpatuloy ang pagtatanghal. Ang grupo ng sayaw ay sabik na naghihintay na maalala niya ang bawat galaw ng sayaw. Ang totoo, umatras na si Shim Deokchul sa kompetisyon, ngunit iginiit pa rin ni Lee Chae-rok na umakyat siya sa entablado. Naniniwala si Lee Chae-rok na tiyak na magagawa niya ito ng pinakamahusay. Ito ang entablado na pinapangarap niya. Kahit na wala siyang maalala ngayon, tiyak na maaalala ng kanyang katawan at ipinangako ni Lee Chae-rok sa kanya na anuman ang mangyari, hindi niya siya bibitawan. Sa makatuwid, ang hakbang na ito ay kailangang tapusin ng dalawang tao nang magkasama, ngunit tumutol ang guro. Paano makakatanghal sa entablado ang isang mananayaw na hindi man lang maalala ang kanyang mga galaw? Sinubukan ni Lee Chae-rok na ipaglaban si Shim Deokchul na nagsasabing tiyak na tutulungan niya ito. Sa puso ni Ki Seung-jo, ipinanganak si Lee Chae-rok para sa entablado. Nakatakda siyang maging isang mananayaw na nagniningning sa entablado, hindi dapat umupo sa madla bilang manonood. Naisip din ni Lee Chae-rok na ang ganitong pag-iisip ay para rin kay Shim Deokchul. Hindi niya kayang makita si Shim Deokchul na palampasin ang kanyang pagkakataon at umupo lang sa upuan bilang manonood. Sa huli, pumayag si Ki Seung-jo nang may pag-aatubili. Pinayagan silang dalawa na magtanghal sa entablado. Dumating din ang mga anak ni Shim Deokchul upang manood ng pagtatanghal ng kanilang ama. Dumalo rin sina Yang Ho-byum at ang kaibigan ni Lee Chae-rok. Sa dressing room, nag-aalala si Shim Deokchul na baka makalimutan niya ang mga galaw ng ballet at sinikap niyang alalahanin ang mga kinakailangang galaw. Naghanda rin si Lee Chae-rok ng ballet shoes para kay Shim Deokchul, kasama ang mga pagbati para sa kanya. Malapit nang magsimula ang pagtatanghal at kinakabahan si Ki Seung-jo. Determinadong gawin ng dalawa ang kanilang makakaya. Bago lumabas, tahimik silang naghihintay sa backstage area. Nakatulala si Shim Deokchul sa mga mananayaw sa entablado. Biglang naalala ni Lee Chae-rok na hindi pa niya nasusuri ang kalagayan ni Shim Deokchul, kaya muli niya itong sinuri. Tinitingnan kung gising pa ang kanyang diwa at kung naaalala pa niya kung ano ang gagawin nilang dalawa. Pinasigla rin niya ito na ang pagtatanghal ay tiyak na magtatagumpay. Naghahanda na silang dalawa na pumwesto para umakyat sa entablado. Tumugtog ang musika at lumabas ang dalawa. Nag-aalala ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, umaasang matatapos niya ng maayos ang pagtatanghal. Biglang lumitaw si Shim Deokchul sa isang tulala na estado. Napansin ng lahat sa ibaba na mayroong mali.
mali. Agad na sumagip si Lee Chae-rok, patuloy na nagbalet sa harap niya upang matulungan siyang maalala ang bawat piraso ng alaala. Sa panahong ito, tinuruan siya ni Lee Chae-rok ng sayaw, at si Shim Deok-chul ay naging manager niya. Ang masayang panahon ng dalawa ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan na parang panaginip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang unang beses na nakita niya si Lee Chae-rok nang matatag niyang sinabi kay Lee Chae-rok na gusto niyang matuto ng ballet. Matagumpay niyang nabawi ang kanyang alaala at sinimulan ang mga galaw ng sayaw, nakikipagtulungan kay Lee Chae-rok. Ang mahihirap na galaw ay tinapos ni Lee Chae-rok, habang si Shim Deok-chul naman ay ginawa ang kanyang mga galaw sa tabi niya. Matapos ang pagtatanghal, matagumpay itong natapos para sa kanilang dalawa. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ay naantig, kasama ang mga luha. Sa ibaba ay isang palakpakan mula sa madla. Sa isang iglap, nagising si Shim Deok-chul mula sa kanyang kama. Panaginip lang ba ang lahat? Hindi, nasa mesa ang mga bulaklak na bigay ng kanyang manugang. Mayroon din siyang ballet shoes na bigay ni Lee Chae-rok. Bagamat totoo ang lahat ng ito ay parang isang magandang panaginip. Nagtipon ang buong pamilya upang batiin ang kanilang ama. Agad na may naisip si Shim Deok-chul. Gusto niyang manirahan sa isang nursing home. Natatakot siyang baka maulit ang nangyari kahapon. Sunod-sunod na tumutol ang kanyang mga anak, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Ngayon, ang pamumuhay sa nursing home ay makakatulong din sa kanya na makibagay sa kapaligiran habang siya ay malinaw pa ang pag-iisip. Nang makita ang kanyang katatagan, walang nagawa ang lahat sa pamilya kundi tanggapin ito. Natapos ni Shim Deok-chul ang pag-impact sa kanyang silid. Pumasok si Shim Sung-suk at gusto niyang pumayag ang kanyang ama na siya na ang mag-alaga sa kanya. Mula pagkabata, palaging inaalagaan ng kanyang ama ang kanyang mga anak sa bawat detalye at labis na nagmamahal. Naisip ni Shim Sung-suk na kung magkakaroon siya ng mga anak sa hinaharap, ibibigay din niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ay ayon sa plano. Sa una, nalungkot siya dahil wala siyang anak, ngunit ngayon ay naunawaan na niya. Nais ng Diyos na ang pagmamahal na natanggap niya mula sa kanyang ama ay oras na para suklian niya ang kanyang mga magulang. Kung hindi na maalala ni Shim Deok-chul ang anuman, handa siyang magsimula mula sa simula at turuan ang kanyang ama ng bawat bagay. Nagmakaawa si Shim Sung-suk sa kanyang ama na huwag silang iwanan. Naantig din si Shim Deok-chul. Kinaumagahan, nagising si Lee Chae-rok dahil sa isang tawag sa telepono. Tulad ng dati, ginising siya ni Shim Deok-chul at pagkatapos ay masaya siyang naghanda para lumabas. Mayroon pa siyang isang huling bagay na dapat tapusin. Ngayon, natupad na ni Shim Deok-chul ang kanyang pangarap. Nagbalik siya sa kanyang papel bilang manager at ngayon ay gusto niyang tulungan si Lee Chae-rok na matupad ang kanyang pangarap na maging isang sikat na mananayaw. Samantala, naghahanda ang guro ng singsing para kay Omiran. Pagkatapos ng napakaraming nangyari, naunawaan niya na siya ay masyadong bata noon at paulit-ulit siyang pinatawad ni Omiran. Kinuha niya ang singsing at gusto niyang muling mag-propose sa kanya. Nakita rin ni Shim Eun-ho ang baseball glove sa bahay ni Shim Sung-san. Kwentuhan niya ang kanyang anak na babae tungkol sa kasaysayan ng kanyang pag-aaral sa baseball. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Tinanong ni Shim Eun-ho ang kanyang ama kung ano ang naramdaman niya noong nag-aaral siya ng baseball, masaya ba ito. Agad na tumango si Shim Sung-san na masaya siya. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang anak na babae na siya ay palaging nagpupumilit na sundin ni Shim Eun-ho ang kanyang mga iniisip. Ngunit sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng karanasan ni Shim Deok-chul sa ballet, naunawaan din niya na sa buhay, walang gaanong oras upang gawin ang mga bagay na gusto niya. Kaya bakit hindi kumilos habang bata pa tayo, malakas at matalino? Umaasa siya na makahanap din ang kanyang anak na babae ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Tinawag ng bunsong anak ang lahat upang magtipon-tipon. Muli siyang nagsuot ng suit at naging seryoso. Sabay-sabay nilang pinanood ang dokumentaryo ng kanilang ama. Sa video, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maisagawa ng maayos ang bawat galaw ng ballet na nagpaiyak sa lahat. Nagpasalamat si Shim Deok-chul sa bunsong anak dahil naitala niya ang kanyang huling sandali ng kaluwalhatian. Nagpasalamat din ang anak sa kanyang ama na sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang hinahanap mula sa kanyang ama. Umaasa siyang matagal siyang maaalala ng kanyang ama. Umaasa si Shim Deok-chul na magagamit niya ang bawat segundo at minuto upang matuto ng ballet. Ngunit para sa isang pasyente, ang pinakamahalagang bagay ay oras. Tanging ang doktor lamang ang makakatulong sa pasyente na pahabain ang oras. Kaya naman nagpasya ang bunsong anak na bumalik sa ospital upang patuloy na tumulong sa mga pasyente. Nakipagkita si Shim Eun-ho kay Lee Chae-rok sa parke at ibinigay sa kanya ang dokumentaryo ni Shim Deok-chul. Nagpasalamat din siya kay Lee Chae-rok sa pagtulong sa kanyang lolo sa nakaraang panahon. Kasabay nito, natagpuan din niya ang bagay na nagpapasaya sa kanya. Kung tatawagin itong pangarap, tila napakalaki, ngunit sa sandaling pumasok siya sa broadcasting room, nagiging kakaiba siya. Tinatamasa niya ang bawat segundo at minuto sa broadcasting room. Hindi nagtagal, kinailangan umalis ni Lee Chae-rok para lumahok sa isang kompetisyon. Nagpaalam si Shim Deok-chul sa kanya sa airport at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang sarili. Bagamat nag-iisa siyang umalis, dala niya ang pag-asa. Nang lahat sa likod, hinabol siya ni Shim Deok-chul. Muli siyang nagpaalam kay Lee Chae-rok. Ayaw niyang kalimutan siya. Hindi niya mapigilang umiyak at patuloy na lumingon, ngunit
kailangan pa rin niyang magpatuloy. 3 taon pagkaraan, lumala ang kanyang kalagayan at naging parang bata ang pag-iisip. Nagsimula siyang maghatid ng liham sa lahat. Natuto na rin si Choi Hainam na gumamit ng gihit sa telepono para hanapin siya. Hindi na rin niya maalala ang kanyang asawa. Nilinlang niya ito sa pamamagitan ng ice cream para umuwi matapos itong magtanghal. Sa lipunan, basta't may pangarap ang isang tao para sa ballet, lahat sila ay pupunta sa klase ni Kim Seung-jo. Nagpakasal muli siya sa kanyang dating asawa at magkasama silang nagpapatakbo ng Shim Eun-ho. Bit na rin ni Shim Eun-ho ang trabaho sa broadcasting room. Si Kim Ae-ran ay naging pinuno ng Center for Psychological Counseling. Si Shim Sung-san ay nakakuha rin ng trabahong may kinalaman sa baseball na siyang kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. Si Yang Ho-byum at ang kaibigan ni Lee Chae-rok ay naging magkakasama at umunlad sa koponan ng football. Hinihintay din ni No Yeong-il ang pagbabalik ng kanyang anak. Isang araw, nakaupo si Shim Deok-chul sa bakuran, naghihintay ng pagbagsak ng niebe. Habang bumabagsak ang niebe, lumabas si Shim Deok-chul ng bahay. Sa riles ng tren, nagkita sila ni Lee Chae-rok. Ipinakita nila ang kanilang pamilyar na ballet pose. Tinanong niya si Lee Chae-rok kung natupad na ba niya ang kanyang pangarap. Tumango si Lee Chae-rok bilang kumpirmasyon. Ang pelikula, tulad ng isang paru-paro, ay nagdulot ng di mabilang na luha. Nahanap na ba ng lahat ang bagay na nagpapasaya sa atin? Umaasa rin ako na, hello sa lahat, mahahanap ng bawat isa ang sarili niyang kaligayahan. Sana sa kabiguan, mas maging determinado tayo at huwag mawala ng pag-asa. Okay, dito na magtatapos ang pelikula. Kita-kita po tayo sa susunod na video.